Kabanata 12:21 hanggang 12:30. Kabanata 1221 Chenkon Divine Iron. Si Mia ay napigilan sa harap ng Stone of Three Lives, at matapos utusan ang Diyos ng Dagat na magbantay, si Yusuf Zok ay nanginig ng malalim at naglakad palabas ng Blue Sea at Cloud Sky. Gayunpaman, pagkaalis niya sa Blue Sea at Cloud Sky, nagulat siya nang matuklasan na ang lahat ay nagmamadaling pumunta sa palasyo, at kakaunti lang ang mga tao sa labas. Lumabas na nilabag na ang mga paghihigpit sa depensa ng Ice Palace. Nagsiksikan ang lahat sa loob, maging para iwasan sina Yusuf Zok at Tyler Nash, ang dalawang dakilang demonyo, o para maghanap ng kayamanan. Napansin ni Yusuf Zok na wala na si Paisley Kirk sa labas, at ang mga nasa labas ay ilan lamang sa mga hindi mahahalagang tao. Lumipat ka, sabi niya. Wala siyang balak na palayain ang sinuman at gusto pa rin niyang supulan si Paisley Kirk, kaya tumakbo siya patungo sa pasukan ng Ice Palace sa gitna ng mabilis na paghagod ng kanyang mga palumpong. Sa pasukan, may ilang mga taong nagsisiksikan sa loob, ngunit nang marinig ang mga salita ni Yusuf Zok, sila ay natakot at agad na naghiwa-hiwalay, at nilinis ang daan. Diretso na sumugod si Yusuf Zok papasok sa Ice Palace. Pagpasok sa Ice Palace, sandaling natigilan si Yusuf Zok dahil sa harapan niya ay hindi ang loob ng isang palasyo kundi isang malawak at madilim na kawalan, na may sinag ng liwanag na walang katapusan na nagmumula sa isang malalim na kalaliman sa mismong harapan niya. Sa labas ng sinag ng liwanag na iyon ay nakatayo ang isang tao, isang mahinang multo ng enerhiya, at sa sandaling iyon, si Tyler Nashman o iba pang mga anak ng paglikha, malalaki o maliliit na figure. Lahat sila ay nakatayo sa labas ng multo na ito, nakikinig sa sinasabi nito. Ang banal na sandata na ito ay tinatawag na banal na bakal ng langit at lupa, na ipinanganak sa loob ng araw, pino ng apoy ng araw, hindi alam ang bigat nito, ngunit maaari itong maging malaki o maliit. Kapag malaki, maaari nitong baligtarin ang 10,000 kaharian, at kapag maliit, maaari itong maging parang alikabok ng lingga. Ang banal na bakal na ito ng langit at lupa ay hindi ko ginawa kundi umiral sa loob ng araw noong unang nagbukas ang langit at lupa. Buong buhay ko ang ginugol ko para makuha ang bakal na ito, at nang maunawaan ko ang banal na bakal, nakalulungkot na dumating ang hangganan ng aking buhay, kaya ang banal na bakal na ito ay hindi kailanman lumitaw sa mundo. Habang nalalapit na ang aking buhay sa katapusan nito, iniwan ko ang banal na anino na ito bilang babala para sa mga susunod na henerasyon. Ang mga nakatadhana ay maaaring makakuha ng kayamanang ito. Sapagkat natamo mo na ang kayamanang ito, hindi mo na kailangang matakot sa langit o magpasakop sa lupa. Pagkatapos sabihin ito, ang multo ay sumabog ng may isang putok, patungo sa kawalan. Natulala si Yusuf Zok nang mapagmasdan niyang mabuti ang liwanag, isa pala itong napakalaking piraso ng bakal, pabilog at napakakapal, nababalutan ng asensya ng apoy, asensya ng ginto, marahas na hangin, banal na enerhiya, chaos chi, kapangyarihan ng Dao, grabidad, at iba pa, na naghahalo at nagsasabit-sabit, na naglalabas ng isang nakakatakot na aura na nagpapahirap sa pagtingin ng direkta. Nako, kamukha talaga ito ng Golden Cudgel, kumurap si Yusuf Zok. Ang bakal na ito ay tinawag na banal na bakal ng langit at lupa, habang ang kay Sun Wukong ay tinawag na banal na karayom na bakal na nagpapakalma ng dagat. Bueno, pareho ang kanilang mga tungkulin, kayang lumaki o lumiit, hindi alam ang bigat nito, at kayang baligtarin ang mga kaharian. Sus Mariosep, wag na yan, supulan muna natin si Paisley. Alam ni Yusuf Zok na hindi magiging madali ang pagkuha ng Heaven and Earth Divine Iron, at hindi siya si Sun Wukong, kaya mula sa likuran, bigla siyang sumugod at inabot si Paisley. Bagamat hindi sakop ng mga paghihigpit si Paisley Kirk, lagi siyang nagbabantay kay Yusuf Zok. Sa katunayan, pinapanood ng lahat ang piraso ng banal na bakal habang binabantayan ang matandang demonyong si Zok sa likuran nila, kaya nang makita nilang biglang sumugod si Yusuf Zok kay Paisley, marami ang mabilis na umiwas, dahil sa takot na madamay. Mabilis na tumugon si Paisley Kirk. Nang akmang hahawakan na sana siya ni Yusuf Zok, marahas niyang kinagat ang dila niya at pagkatapos, sa halip na gumanti, itinutok niya ang kanyang banal na espada sa sarili niyang leeg. Kung maglalakas loob kang sunggaban ako, handa akong mamatay. Paghinto sa oras,
Hindi na siya pinatapos ni Yusuf Zoc sa pagsasalita at biglang ginamit ang time pause technique. Noong huling beses na bumaba siya sa lower realm, pinilit niya itong pakawalan kasama ang banta ng pagpapakamatay, at sa pagkakataong ito, ginagamit niya ang parehong taktika. Pero kahit gamitin niya ulit ang taktikang ito, may paraan si Yusuf Zoc para kontrahin ito dahil walang mas mabilis kaysa sa kanya, at dahil kailangan niya itong supulan ngayon. Nang magamit ang time pause, agad na nawalan ng malay si Paisley Kirk. Alam niyang wala siyang kalaban-laban kay Yusuf Zoc, alam niyang tiyak na mapipigilan siya nito, kaya inulit niya ang dati niyang panlilinlang, iniisip na ang banta niyang kamatayan ay magpapahupa sa kalooban ni Yusuf Zoc. Nakalulungkot, ang kasalukuyang Yusuf Zoc ay hindi ang Yusuf Zoc ng nakaraan. Dahil sa mga pinatay niyang Diyos, hindi ba niya mapipigilan ang hamak na si Paisley Kirk? Siyempre, kung balang araw ay mababalik ang alaala ni Paisley Kirk, tiyak na sasampalin siya ni Yusuf Zoc ng malakas sa puwitan. Whoosh! Walang gulat, si Paisley Kirk ay ipinadala sa Blue Sea at Cloud Sky. Mahusay na teknik ng pagbubuklod. Hindi tulad ni Mia, ramdam ni Paisley ang kuryosidad ni Mia para sa kanya, kahit na may bahid ng pagkalito at nostalgia, kaya naman hindi niya ginamit ang Great Silang teknik sa kanya. Pero iba ang nangyari kay Paisley Kirk. Sa kapaligiran ng Immortal Realm, naligaw siya, kaya naniwala siyang siya mismo ang sarili niyang pinakamalaking kaaway. Kaya naman, sa sandaling makapasok siya sa Blue Sea at Cloud Sky, kinagat niya ang dulo ng kanyang daliri at nagpatak ng 3 patak ng dugo sa 3 Stones of Three Leaves. Pagkatapos ay ginamit ni Yusuf Zoc ang tanging law art na magagamit niya, ang Great Silang Technique, upang selyuhan siya at itapon sa malalim na dagat para bantayan ng Diyos ng dagat. Siya, pagkatapos ng lahat ng ito, huminga ng malalim si Yusuf Zoc, at ang dahilan kung bakit niya hinayaan ang kanilang Essence Blood ay upang hayaang tumulo ang Essence Blood sa Stones of Three Leaves, at pagkatapos ay makita niya ang kanilang nakaraan, kasalukuyan, o hinaharap. Sige, wala nang masama sa ngayon, pwede na akong magpatuloy at pumatay. Pagkatapos ay lumabas si Yusuf Zoc mula sa Blue Sea at Cloud Sky. Gayunpaman, paglabas niya, natuklasan niyang wala na ang mga tao. Sa buong madilim na lugar, kasama na sa harap ng banal na bakal ng langit at lupa, tanging si Tyler Nash at ilang matandang demonyo lamang ang natira. Wala na ang lahat ng iba pa, tulad ng mga Panginoon ng Reincarnation Path, Zaire Petty, Ben Newton, Masaya Newton, at iba pa. Bukod dito, tila baliw din si Tyler Nash, itinuturo ang banal na bakal ng langit at lupa at sumisigaw, malaki, maliit. Ikaw, ang liit-liit mo. Akala niya siya mismo ang hari ng mga unggoy. Sumakit ang ulo ni Yusuf Zoc, pagkatapos ay biglang natawa at sinabing, hindi iyon ang sinabi ng hari ng mga unggoy noong panahon niya. Sabi niya, sana mas maliit pa ito. Ah, ganoon ba? Subukan ko. Sagot ni Tyler at tumalikod, binigyan si Yusuf Zoc ng mapang-akit na tingin gamit ang kanyang mga matang parang patay na isda, at pagkatapos ay lumipad sa paligid ng banal na bakal ng langit at lupa, sinasabing, sana mas maliit pa ito. Hindi nakapagsalita si Yusuf Zoc. Nako, hindi naman lumiit yan, niloko mo ako, kontrabida ka. Muling sinulyapan ni Tyler Nash si Yusuf Zoc ng may paghamak. Nasaan ang iba? Tanong ni Yusuf Zoc sa pagkakataong ito. Nasira ang harang, tapos tumalon pababa ang lahat, sabi nila may labasan sa ibaba, at makikita mo ang ilalim ng banal na bakal. Mukhang kayang sakupin ng ilalim ang Divine Iron, grupo ng mga ugok. Tumawa si Yusuf Zoc, sa tingin ko mas tanga ka pa kaysa sa kanila. Tapos na ako sa kayamanang ito, wala na akong kapalaran dito. Bakit hindi mo subukan? Kung ayaw mo, mas mabuting mag-away na lang tayo. Lilinawin ko muna, kung papatayin kita, hindi ko papatayin ang mga asawa mo. Ako ang magiging kapatid at matalik nilang kaibigan, na magkukwento sa kanila ng mga kwento ng multo gabi-gabi. Kung magkakaroon ka ng mga anak, magiging mga anak ko sila. Pero kalimutan mo na ang mga kapatid at kaibigan mo. Isa-isa, pupunitin ko ang mga puso at atay nila para ihalo sa inumin ko. Kainin mo ang ate mo. Biglang kumilos si Yusuf Zoc. Lumakas na si Tyler Nash, minana ang divine skills, kaya ngayon ay magiging kasiya siya na ang pagpatay sa kanya. Paghinto ng oras,
Kasabay ng pag-atake niya gamit ang kanyang palad, nagkaroon din ng paghinto ng oras. Gayunpaman, si Tyler Nash, na nagmana ng ilang hindi kilalang divine skills, ay mayroong napakalinaw na mga mata at isang kakaibang ngiti. Nang maabot ni Yusuf Zoc ang kamay niya, ibinuka ni Tyler ang bibig niya, at mula roon ay iniabot ang isang kamay. Oo, isang kamay ang lumabas sa bibig niya, at iyon ay isang kamay na bato, na sinundan agad ng isang higanteng bato. Lumabas ka, Stoneman Array, tawa-tawa, mula sa kanyang bibig, sunod-sunod na lumabas ang isang Stone Giant, bawat higanti ay matangkad at makapangyarihan, napakabilis kumilos, at mabilis pang ang pamwesto, habang naghahanda ng isang porma sayon. Kumunat ang mga talukap ni Yusuf Zoc. Tunay ngang minana niya ang pangunahing banal na pamana, maging ang mga higanti ng bato ay kanya na ngayon. Ang gulo nito. Naging malungkot ang mukha ni Yusuf Zoc. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1222 pagdaraos ng Universe Club. Ang mga higanti ng bato ay nagtataglay ng lakas na higit pa sa kabanalan. Paano ko ito dapat ilagay? Ang mga aliping batong ito, na nilikha ng pangunahing Diyos, bagamat hindi pinagkalooban ng buhay, ay nagtataglay ng kakaibang bilis, kataas-taasang kapangyarihan, at walang talo na depensa. Gamit lamang ang tatlong katangiang ito, kaya nilang lipulin ang mga dakilang emperador, ang mga anak ng Heavenly Realm, at maging ang mga banal na nilalang na pumasok sa Main God Palace noong unang panahon ay walang pagkakataon laban sa kanila. Si Yusuf Zoc, kahit na nakapagbukas na ng 52 blood beads, ay walang laban sa Stone Giants, kahit isa ay hindi niya kayang talunin, lalo na ang 10 beses na sabay-sabay na pinakawalan ni Tyler Nash. Biglang nagdesisyon si Yusuf Zoc na umatras agad, habang isinusumpa si Tyler Nash dahil sa kanyang kasuklam-suklam na mga taktika, na ngayon ay tila nagsisiguro sa kawalan ng kayang magagapi ni Tyler. Haji Jack, mga utusan ko na sila ngayon, kaya natural lang na ang lakas nila ay maituturing kong akin. Kung kaya kanilang patayin, bakit ako mag-aabala pang kumilos? Tumawa ng malakas si Tyler Nash, habang masayang pinapanood si Yusuf Zoc habang hinahabol ng 10 katulong na bato. Likas na maliit ang espasyong ito, at di nagtagal ay wala nang mapagtataguan o matatakasan si Yusuf Zoc. Papatayin kita, patay kang kakatwa, hindi pa tapos ang lahat sa ating dalawa. Si Yusuf Zoc, na walang ibang pagpipilian, ay kinailangang sumubsob sa itim na butas ng kosmikong bakal at mabilis na nahulog pababa. Swoosh! Nang makapasok na sa black hole, ang 10 humahabol na lalaking bato ay huminto sa paligid nito, hindi na sumusulong pa, tila maingat na nag-aalala sa kosmikong bakal. Mahuli. Ikinumpas ni Tyler Nash ang kanyang manggas, at ang 10 lalaking bato ay nahila papasok sa kanyang manggas, napagtagumpayan na rin niya ang Technique of Universe sa sleeve. Pagkatapos ay tumalon siya sa itim na butas, hinabol si Yusuf Zoc. Di nagtagal, matapos mabilis na bumaba sa direksyon ng liwanag sa loob ng 12 paghinga, sa wakas ay narating ni Yusuf Zoc ang ilalim ng itim na butas. Bagamat tila maikli ang 12 paghinga, napakabilis ng kanyang bilis, kaya sa mga paghingang iyon, hindi maarak ang lalim na kanyang binababa. Ibig sabihin, ang kosmikong bakal ay hindi kapani-paniwalang mahaba. At nang marating niya ang ilalim, ang kosmikong bakal ay patuloy na tumutusok sa lupa. Gayun din, mayroong isang portal ng liwanag at anino sa ilalim na espasyong ito, malamang ang portal para sa pagtakas patungo sa kaligtasan. Sa sandaling ito, lahat ng mga anak ng paglikha, ang mga dakilang emperador ng 6 na kaharian, ay wala na, lahat sila ay naglaho na. Naisip ni Yusuf Zoc kung gaano kalapit ang pagkakaahit, nagpapasalamat siya na nailipat niya si Mia at ang batang si Liang sa Blue Sea at Cloud Sky ng mas maaga, kung hindi, kung nakatakas din sila, saan niya sila sisimulang hanapin. Pagdating sa ibaba, sa isang iglap lang ay naglaho ang katawan ni Yusuf Zoc. Di nagtagal matapos siyang mawala, lumapag si Tyler Nash at, matapos suriin ang lugar ng nakakunot ang noo, ay determinado ring sumugod sa portal ng liwanag at anino. Naniniwala siyang nakatakas si Yusuf Zoc sa pamamagitan ng portal, ngunit hindi talaga nakatakas si Yusuf Zoc, nagtatago siya sa loob ng Blue Sea at Cloud Sky. Sa pagkakataong ito ay nasa desperadong kalagayan na siya, sadyang napakaswerte naman ni Tyler Nash na kupol na iyon. Siyempre,
hindi siya galit, kundi puno lang ng hindi maipaliwanag na sensasyon. Kasabay nito, itinuring niya na si Tyler Nash ang tunay na anak ng paglikha, dahil natamo na niya ang mana ng pangunahing Diyos. Ano pa nga ba ang maaaring maging dahilan kung bakit siya ang pinakadakila? Pagkatapos ng halos 5 minuto, nang matiyak niyang hindi pa bumabalik si Tyler Nash, lumabas si Yusuf Zok mula sa Blue Sea at Cloud Sky. Hindi pa nga siya nagkakaroon ng pagkakataong pag-aralan ang kosmikong bakal na tungkod na ito, kaya paano siya makakaalis? Ang kosmikong tungkod na bakal na ito ay mayroong nakamamatay na atraksyon para sa kanya, tulad ng nangyari rin sa lahat. Sinuri niya ang lugar sa ibaba at pagkatapos ay lumipad pataas sa liwanag, umaasang makita kung may anumang inscription sa kosmikong tungkod na bakal. Nakalulungkot, wala ni isang karakter ang natagpuan. Sinubukan niya itong angkinan sa pamamagitan ng pagpapatulo ng kanyang dugo dito, sinubukan pa nga niyang gamitin ang Essence Do, ngunit wala siyang naging resulta. Ang kosmikong tungkod na bakal ay hindi tumanggap ng may-ari, ni hindi rin ito nagpakita ng anumang interes sa Essence Do. Kung walang gumana, paano ko ito matatanggap? Natigilan at nabigo si Yusuf Zok, hindi alam ang susunod na gagawin. Siguro, naalala niya kung gaano katanga ang ginawa ni Tyler Nash, kaya't hindi niya namamalayang lumingon siya sa paligid at, nang makumpirmang walang tao roon, ay nagpatuloy sa pagsasalita na parang sumusunod sa isang script, sana mas maliit ito ng kaunti. Pagkasabi niya nito, maging ang mukha niya ay namula sa pakiramdam na parang tanga. Nanatiling hindi gumagalaw ang kosmikong tungkod na bakal, hindi gumagalaw kahit 1 pulgada. Nako, bakit hindi na lang lumiit ng lumiit? Sinubukan ni Yusuf Zok na hikayatin itong lumiit. Kuwit, walang kahit anong reaksyon. Mukhang hindi bagay ang magpanggap na tanga, huminga ng malalim si Yusuf Zok. May pinatulo siyang dugo rito, pati na rin si Essence Do, sinubukan niya itong palakihin at paliitin, pero ayaw talagang tumugon ng Universe God Iron. Sino ang nakatadhana, at paano ko gagawing kunin ang napakalaking pamalo na ito na hindi ko alam ang haba? Hindi nagmamadali si Yusuf Zok. Wala nang pagmamadali ngayon, nagawa na niya ang sa tingin niya ay kinakailangan, pinatay ang mga balak niyang gawin, iniligtas ang batang si Liang, iniligtas si Mia, at bukod sa hindi niya napagkakausap si Elijah Birch, tila wala na siyang ibang magawa. Kaya, inikat niya na lang ang Diyos na bakal ng universo, naghahanap ng mga pagkakaiba, at naghahanap ng paraan para makuha ito. Matapos ang ilang araw na paggala-gala at walang makitang kapintasan, nang sandaling naiinis na siya, bigla niyang napansin ang isang guhit ng itim na liwanag na mabilis na patungo sa kanya mula sa itaas. Nang lumaki ang itim na ilaw, si Pierre pala iyon. At sa sandaling iyon, naglabas si Pierre ng isang madugong aura. Kahit isang mahinang itim na liwanag ang bumalot sa kanya, ang lalaking ito ay malamang na nakatagpo ng isang uri ng kapalaran para maging ganito kalakas muli. Kung dati ay kaya niyang tapatan ang isang Dao Sovereign sa labanan, ngayon ay tuluyan na niyang nalampasan ang kaharian ng mga Dao Sovereign, kahit ang mga anak ng Heavenly Realm ay maaaring hindi niya katapat. Guro, hinihintay mo ba ako? Oy! Akala ko iniwan mo na ako. Tuwang-tuwa si Pierre nang makita si Yusuf Zok, na para bang gusto niya itong yakapin at halikan ng 2 beses. Saan ka tumakas? Tanong ni Yusuf Zok, na naguguluhan. Sumagot si Pierre, nang mabasag ang silid ng yelo, natabunan ako ng mga guho. Nang mga panahong iyon, tinutunaw ko ang essence blood ng isang 12 winged angel, at ngayon ko lang natapos. Nakapatay ka ba ng 12 winged angel? Tumawa si Yusuf Zok, magaling. Pero ano po ba ito? Parang higanteng haligi iyon na tumatagos sa langit para sa akin dati, sabi ni Pierre, na may kuryosidad. Ito ay tinatawag na Diyos ng universo na bakal, ito ay isang tungkod na kayang magbago ng laki. Maaari itong gamitin bilang isang banal na sandata. Nag-iisip lang ako kung paano ko ito kukunin, pero sa kabila ng lahat ng aking mga pamamaraan, 3 araw ko nang pinag-iisipan at hindi ko pa rin ito matanggap. Sagot ni Yusuf Zok. Hindi gumagana ang Essence Do. Tanong pabalik ni Pierre. Tumulo ako ng isang patak, hindi ito gumana, umiling si Yusuf Zok. Kung gayon, tumulo pa, hindi ba? Ang laki naman ng baras, kung isang patak lang ang itutulo mo, natatakot akong hindi magiging epektibo, di ba? Mungkahi ni Pierre.
Sa tingin mo ba ang essence do ko ay parang tubig sa ilog? Na mayroon ako ng kahit gaano ko kagusto. Sinaman siya ng tingin ni Yusuf Zok at saka naglagay ng 3 patak ng essence do sa Universe God Iron, lahat sa iisang lugar. Ngunit hindi talaga hinigop ng Diyos ng universo na bakal ang essence do, ang 3 patak ng lilang essence do ay nagsama-sama at gamulong pababa. Wala pa ring reaksyon, wala pa ring reaksyon. Wala talaga itong reaksyon, walang magawang sabi ni Pierre. Kaya nga ako, kasabay ng isang, bigla, ng kalagitnaan na ng pagsasalita si Yusuf Zok, bigla siyang nakarinig ng isang kalabog na parang tunog ng isang bagay na nabibitak. Parehong nagulat sina Yusuf Zok at Pierre, saka ibinaling ang kanilang tingin sa pinagmumulan ng tunog. Ito ay nasa paanan ng Diyos na bakal ng universo, kung saan ito nakakonekta sa lupa. Doon, lumitaw ang isang manipis na bakas ng halumigmig, ang 3 patak ng essence do ay naipon at naging isang butil at bumagsak sa lupa sa paanan ng Diyos na bakal ng universo. Tapos isang bitek ang lumitaw sa ilalim ng Diyos na bakal ng universo. Walang malay na nagpalitan ng tingin sina Yusuf Zok at Pierre, at pagkatapos ay parehong sumigaw ng may pananabik. Walang tigil na pinatulo ni Yusuf Zok ang essence do sa lupa sa ilalim ng Diyos na bakal ng universo. Snap, 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 tulad ng mga buto na nangangailangan ng tubig, habang parami ng parami ang essence do na bumabagsak sa lupa, ang Universe God Iron ay nagsimulang sumibol. Pagkatapos ng 20 patak ng essence do, narinig ni na Yusuf Zok at Pierre ang tunog ng pagbitak, na kumakalat paitaas ng walang katapusan, at pagkatapos ay biglang gumuho ang ibabaw ng Diyos ng universo na bakal, at halos mabaon silang dalawa ng basag na balat. At pagkatapos, isang itim na pamalo ang lumitaw, kumikinang na parang itim na diamante, ang ibabaw nito ay makinis na parang balat ng isang babaeng ngunit mas matigas pa sa diamante. Hum, 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 matapos matanggal ang lahat ng ibabaw, ang Diyos ng universo na bakal ay nag-vibrate ng 3 beses ng sunod-sunod at pagkatapos ay mabilis na lumiit, lumiit at pumuti, at sa isang kisap mata, isang ordinaryong pamalo ang tumayo sa harap ni na Yusuf Zok at Pierre. Nagpatak pa si Yusuf Zok ng isa pang patak ng essence do, na may laman pang essence blood, sa tungkod, at saka nga pala nagkaroon ng banayad na koneksyon ang tungkod sa kanya. Whoosh! Hinawakan niya ang Diyos na bakal ng universo at hinayla gamit ang buong lakas niya, bawat kasukasuan sa kanyang katawan ay lumikha ng mga tunog ng pagputok. Kahit na mas maliit at mukhang ordinaryong pamalo, ang pamalo na ito ay kasing bigat ng isang bituin. Nabali ang mga kasukasuan ni Yusuf Zok habang itinataas niya ang pamalo. Pero nagawa pa rin niya itong buhatin, hawak ang Diyos ng universo na bakal sa kanyang kamay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1223 ang 1,000 katingting na patpat ay sumibol sa pagkilos na kumpirma ni Yusuf Zok na ang pinakamataas na lumilipad na pamalong ito ay kayang gumawa ng butas sa kalangitan, at natatakot siyang ihampas ito ng masyadong malakas habang hawak ito sa kanyang kamay, dahil sa takot na mabasag niya ang kalawakan at sumabog ang kaibuturan ng araw. Masyado itong malakas, ramdam niya ang napakalakas na kapangyarihan ng pinakamalakas na lumilipad na batuta, parang wala itong talo. Kahit medyo mabigat ito, at kahit malakas siya, malamang mapapagod din siya pagkatapos niya itong ay ugoy ng 2 o 3 beses, sulit pa rin naman. Oo, para maihampas ang batuta na ito, kakailanganin niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas, at magiging malaking pagod ito sa kanyang katawan. Pagkatapos ng 2 o 3 pagindayog, tiyak na mawawalan siya ng kapangyarihan, at hindi pa niya kayang buhatin ang pinakamagaling na palakol. Gusto niyang subukang itago ang pinakamataas na lumilipad na cudgel sa dantian para lubos na makadikit dito. Pero kahit may koneksyon, kahit nararamdaman niya ang pinakamalakas na lumilipad na pamalong iyon, hindi niya ito maitago sa dantian. Ito ay isang mataas na antas, ultimong magic treasure, kaya hindi ito maaaring itago sa dantian. Limitado ito sa iyong kakayahang gamitin ito, sa pagtanggap nito sa iyo. Tara na, lumabas na tayo. Hinawakan niya ang batuta at pumasok sa pinto ng liwanag at anino, at agad na sumunod si Paisley. Habang papasok sina Yusuf at Paisley sa pinto ng liwanag at anino, nagulat sila sa isang napakalaking puwersang humihigop,
ngunit mabilis nilang napagtanto na ito ay isang porma sayon ng teleportasyon. Ang portal ay isa palang porma sayon ng teleportasyon, at wala silang ideya kung saan sila nito dadalhin. Guwash, sa gitna ng pabago-bagong liwanag at pabago-bagong oras, pareho silang lumitaw sa mabituing kalangitan, at sa malayo ay naroon ang araw. Nasa solar system pa rin sila, hindi kalayuan sa Earth, nag-teleport lang palayo. Matalino, habang pinapakalma nina Yusuf at Paisley ang kanilang mga sarili, tatlong malakas na hangin, nakahawig ng mga nasa pelikula, ang biglang sumalakay. Guro, mag-ingat ka, mga taong bato sila. Sigaw ni Paisley. Mga sumpang multo, kailan kayo titigil? Ungol ni Yusuf, mabilis na inaabot si Paisley gamit ang isang kamay, habang ang kabilang kamay naman ay iwinawagayway ang batuta patungo sa tatlong malalakas na hangin, patungo sa tatlong taong bato. Gumuho ang kalawakan ng ihampas ni Yusuf ang batuta, sunod-sunod na pagsabog ang nagpayanig sa mabituing kalangitan, at pagkatapos, sa pagkamangha ni Yusuf at Tyler Nash, may nangyari. Habang ang kanyang pinakamagaling na lumilipad na pamalong ay humahampas patungo sa unang taong bato, dinurog siya nito na parang porselana, at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad ng walang anumang paghinto. Ang pangalawang taong bato ay nagkapira-piraso rin, sa kabila ng kanilang matinding katigasan at malakas na depensa, wala silang kalaban-laban sa makapangyarihang pamalo. Ito ang kataas-taasang banal na sandata na kayang magpabagsak ng mga mortal at Diyos, kayang gumawa ng butas sa kalangitan, isang batuta na tumatagos sa lahat ng langit at napakaraming kaharian. Natapos ang kapalaran ng ikatlong taong bato sa ilalim ng malapad na pamalong, at kahit na nakalusot si Yusuf, ang kanyang katawan ay umikot pa rin dahil sa puwersa. Ano ba to? Sigaw ni Tyler Nash, nanginginig ang mga daliri habang nakaturo sa batuta na nasa kamay ni Yusuf. Unggoy ka, hawak mo ang gininto ang patpat. Magpakamatay ka. Walang awa na itinaas ni Yusuf ang batuta at ibinato ito kay Tyler Nash. Mabuti, tingnan natin kung mas malakas ang batuta mo o ang depensa ko. Sigaw ni Tyler Nash, hindi lang takot kundi sumabog din ang buong katawan niya sa isang nagliliwanag na gininto ang liwanag, na napapalibutan ng itim at puting aura na bumubuo ng isang panangga sa depensa. Ito ang depensang yin-yang, na nagdurugtong sa langit sa itaas at lupa sa ibaba, kasama ang langit at lupa sa puso ko. Pang-iinis ni Tyler Nash, at nang lumitaw ang depensa, ang kanyang kamay ay nagbago at hamampas sa katawan ni Yusuf. Hinampas siya ni Yusuf ng pamalo, at gumanti naman ito ng hampas ng palad, na sinusubok ang lakas ng isa't isa. Siyempre, dito rin nagpakita ang tunay na Taiji ni Yusuf Zok, at dahil ang tunay na chi ng Taiji ay humalo sa prinsipyo ng yin-yang, medyo magkamukha ang depensa ng dalawang lalaki. Sa isang kisap mata, tumama ang batuta ni Yusuf Zok sa yin-yang na mga harang ng gininto ang liwanag ni Tyler Nash, at ang palad ni Tyler Nash ay tumama rin sa Taiji True Chi ni Yusuf Zok. Ang dalawa ay naglaban ng todo, handang lumaban hanggang kamatayan ng may nakamamatay na hangarin. Sa katunayan, sa sandaling ito, gusto nilang matukoy kung sino ang nakahihigit, ang magdesisyon kung sino ang mananalo pagkatapos ng napakaraming taon ng labanan, na parehong lumakas, oras na para subukan kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina. Bam! Bam! Lagok! 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 Nang tumama ang batuta ni Yusuf Zok sa tuktok ng ulo ni Tyler Nash, ang dalawahang depensa ni Tyler Nash ay naglabas ng malalakas na tunog ng pagkalabog, na agad na nabasag, at bumulwak ang dugo mula sa lahat ng 7 butas ni Tyler Nash, dumudugo ang bawat butas ng kanyang mga butas, at nabasag ang kanyang mga depensa sa ilalim ng walang humpay na pagsalakay ng higanteng batuta. Gayunpaman, dahil mismo sa kanyang dalawang depensa kung kaya't nang magpatuloy pababa ang higanteng pamalong iyon, ang puwersa nito ay lubhang nabawasan, at nagawa ng mabilis na reaksyon na si Tyler na magpatawag ng isang malaking kaldero mula sa kanyang korona, na siyang hamarang sa napakalaking pamalong iyon. Habang nakatingin kay Yusuf Zok, umaagos din ang dugo mula sa lahat ng 7 butas niya, ang Taiji True Chi ay nanginginig din ng marahas, na naglalabas ng mga tunog ng pagkabali, ngunit hindi ito nabasag. Malinaw ang kinalabasan. Dugo lang ang umaagos mula sa mga butas ni Yusuf Zok, at ang tunay niyang chi ay hindi pa lubusang nababasag, samantalang si Tyler Nash ay hindi lamang nagdurugo mula sa lahat ng butas niya ay nagbubuga rin ng dugo,
parehong nabali ang kanyang mga depensa, at sa kawalan ng pag-asa, nagawa niyang mag-ipon ng sirang kaldero upang kontrahin ang suntok ni Yusuf Zok. Gayunpaman, malinaw na siya ay malubhang nasugatan. Yusuf Zok, hindi pa ito tapos. Sigaw niya. Lumitaw ang kanyang soul summoning banner, pagkatapos ay binalot siya na parang zongzi, at sa isang pag-alog ng banner, ito ay hamampes sa mabituing kalangitan at tumalon sa isang black hole. Napakabilis ng kanyang galaw, napakabilis pa nga para muling sumugod si Yusuf Zok. Siyempre, ngayon ay hindi na siya makaka-ataking muli, dahil hindi na siya makapag-ipon ng lakas para sa ikatlong indayog. Pagkatapos ng dalawang pag-ugoy, naubos na niya ang 70% ng kanyang enerhiya, kaya naman nanghihina na siya para muling mag-ugoy. Sa totoo lang, kung ipinagpatuloy lang sana ni Tyler Nash ang pakikipaglaban sa kanya, baka hindi siya manalo. Mabuti na lang at hindi alam ni Tyler Nash kung ilang swing ang kaya niyang ihampes, kaya tumakas siya. Ngunit ang hindi alam ni Tyler ay siya rin ay masyadong mahina para ipagpatuloy ang labanan. Kung may lakas lang siya para lumaban, hindi sana siya tumakas, talagang malubhang nasugatan siya, nabasag ang mga mahahalagang bahagi ng katawan niya, at halos mawalan na siya ng malay. Hay nako, sa sandaling iyon, huminga ng malalim si Yusuf Zok, binawi ang kanyang banal na pamatok, at direktang inihagis ito sa Jade Sea at Cloud Sky. Guro, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Paisley, sabay takbo palapit sa kanya. Takot na takot siya ngayon lang, kung hindi siya hinayla ni Yusuf Zok sa likuran, nakalimutan sana niyang tumakbo. Ayos lang ako, sagot ni Yusuf Zok, habang umiiling. Napakaganda niyan. Ang galing mo talaga, papuri ni Paisley. Hindi ko pa nga lubusang nailalabas ang tunay nitong kapangyarihan. Ang pamalo na ito ay lalong lumalakas habang ako'y lumalakas, sa bawat lakas ko, ang lakas nito ay tumataas. Gayunpaman, hindi ka panipaniwala pa rin iyon. Tumanggap si Tyler Nash ng banal na mana, isang banal na mana, ngunit napilitan pa rin siyang tumakas dahil sa iyo. Ano ang ipinapakita nito? Ipinapakita nito na kahit ang banal ay dapat magpasakop sa iyo. Huwag mo akong lokohin, tayo. Sinasabi ni Yusuf Zok nang bigla siyang napabulalas ng mahina, at pagkatapos ay nagliwanag ang kanyang mga mata. Anong problema? Tanong ni Paisley na may pagtataka. Tara na, balik na tayo sa Jade Sea at Cloud Sky, hahaha. Tawa ng tawa si Yusuf Zok nang makita niya sina Paisley Kirk at Mia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1224 na muling pagkikita sa loob ng Blue Sea at Cloud Sky, sina Mia at Paisley Kirk ay parehong sumulpat mula sa malalim na dagat. Ang isa ay may mga luhang umaagos sa kanyang mga mata, ang isa naman ay nagbabadya ng walang hanggang intensyong pumatay. Tunay ngang umiiyak si Paisley Kirk, naging isang umiiyak na figure, habang si Mia ay walang humpay na nanginginig, hawak ang banal na tungkod. Noong unang panahon, si Paisley Kirk ay banayad at marupok, ngunit matapos magtiis ng maraming paghihirap, madalas siyang itinuturing na isang babaeng may pambihirang talento. Bilang resulta, tinanggap siya ng taong ito at ng taong iyon bilang isang disipulo, hanggang sa ang isang bahagi ng kanyang alaala ay nabura, at ang kanyang personalidad ay sumailalim sa isang malaking pagbabago, naging malamig at pusong bato. Siyempre, produkto rin ito ng kanyang kapaligiran, kung saan ang araw-araw na pagtuturo ng mga negatibong kaisipan ay maaaring gawing tiwali kahit ang mabubuti. Kung ikukumpara, kumusta naman si Mia? Siya ay isang taong walang inaalala mula pa noong bata pa, kakaiba, walang pigil, medyo palaboy, at walang takot sa langit at lupa. Kaya sa mga huling araw ng kanyang buhay, nang ahitin ng iba ang kanyang ulo at turuan siyang linisin ang 6 na pandama, na tinuturuan siya sa mga konsepto ng kawalan at kawalang anyo. Kaya, nang muling matuklasan ng dalawa ang kanilang mga nawalang alaala, at sa ibabaw ng Stone of Three Lives, Reincarnations, nakita nila ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga mangingibig, ang kanilang madamdaming pag-ibig na nakaukit ng malalim, ang kanilang mga alaala na matagal nang nawawala ay bumalik din. Muling naging mabait na dalaga si Paisley Kirk, umiiyak siya sa panghihinayang at takot, sa panghihinayang kung bakit siya naging ganoon kagalit sa sarili niyang lalaki, at sa takot na iniisip kung gugustuhin pa rin ba siya ng kanyang hiyo. Tungkol naman kay Mia, wala siyang pinagsisisihan o kinatatakutan,
Tanging puot lamang, isang pagnanais na alisin ang lahat ng kalbong monghe at madre sa mundo gamit ang kanyang tungkod. Bumalik na sila. Whoosh! Lumipad palapit si Yusuf Zok, at dahil hindi niya alam ang kalagayan ng mga babae, itinapon niya si Pierce sa malayo, at silang tatlo na lang ang naiwan dito. Nanginig ang buong katawan ni Mia at Paisley, pagkatapos ay hindi mapigil ang humagulgol si Paisley Kirk, nanginginig ang buong katawan, ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa matinding hinanakit. Biglang itinuro ni Mia ang kanyang tungkod kay Yusuf Zok, "Bastos, bakit ngayon ka lang pumunta rito para iligtas ako? Ikaw, naaalala mo ba ako?" Tanong ni Yusuf Zok, hindi mapigilan ang kanyang tuwa. Bumalik ka na, iyon lang ang mahalaga. Sino ang nakakaalala sa iyo? Sabi ni Mia, namumula ang mga mata, ayoko talagang isipin ka, damn. Ikaw ang dahilan kung bakit naligas ang buhok ko, ang dahilan kung bakit may mga peklat ako sa ulo, ang dahilan kung bakit hindi ako kumain ng karne o uminom ng alak ng maraming taon, ang dahilan kung bakit nawalan na ako ng gana kahit na maghanap ng magandang lalaki. Hahaha, humagalpak sa tawa si Yusuf Zok, pagkatapos ay biglang sumugod, niyakap ang dalawang babae. Jerk! Kinagat ni Mia ang balikat ni Yusuf, at sa wakas, walang tigil na tumulo ang mga luha niya, habang si Paisley Kirk ay parang nasa isang panaginip. Hindi galit sa kanya ang kanyang hiyo, at sa sandaling ito, labis siyang nakaramdam ng kaligayahan. Umuwi na tayo. Mula ngayon, wala na kayong ibang pupuntahan, mananatili na lang kayo sa bahay at ipanganak ang mga anak ko. May kakayahan ka rin ba na ganyan? Maaari mo lang itanim ang buto, ngunit hindi mo ito mapasisibol at mabubunga, tugon ni Mia kasabay ng pagkunot ng kanyang mga labi. Nabulunan si Yusuf sa sinabi niya, parang si Mia lang to. Sa lahat ng babae niya, si Mia lang ang nakakapagsalita sa kanya ng ganito, at kahit ano ang sabihin niya ay kaya niyang sabihin. Gusto kong magpatulog ng madre. Bulong ni Yusuf sa tainga niya. Ha, nagningning ang mga mata ni Mia, kaya naman yan. Wow, naiisip ko pa lang yan, excited na ako. Paf, hindi nakapagsalita si Yusuf dahil sa kanya. Q, ikaw, hindi ka nagalit sa akin. Biglang malumanay na tanong ni Paisley Kirk. Kakaiba, paanong hindi? Sabi ni Yusuf Zok nang may seryosong mukha. Nanlaki ang bibig ni Paisley Kirk at saka nagmukhang may iyak na sa kaawa-awang paraan. Bumulong din si Yusuf Zok sa tainga niya, kailangan din nating maglaro sa pang-aakit ng uniforme, maghanda ng ilang uniforme ng nurse pagbalik natin, nakuha mo ba? Sige, malumanay, nahihiya, natatakot, at nahihiya ring sagot ni Paisley Kirk. Gustong-gusto ni Yusuf Zok ito sa kanya, gustong-gusto niya ang pagiging mapagpakumbaba nito, lalo na kapag namumula ang mukha nito. Pakiramdam niya ay makakagat siya ng ilang piraso ng namumula nitong mukha. Sa sandaling ito, sinabi rin ni Mia, kapag nagkita-kita sina Ruth at ang iba pa, bibigyan kita ng threesome kasama si Little Paisley mamayang gabi. Magsusuot ako ng roba ng madre, at siya naman ay magsusuot ng uniforme ng nurse, para makabawi sa'yo, ha? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, nitong mga nakaraang taon sa mundo ng Buddha, natutunan ko pa nga ang tunay na posisyon ng lotus. Inay, kailangan ko talaga nito, ha. Ang mukha ni Paisley Kirk ay naging kasing pula na ng mansanas. Siyempre, pumayag din siya. Wala siyang magagawa, basta't gusto ng kanyang kuya Yusuf, hindi magiging problema hindi lang ang isang threesome, kundi kahit ang 10 ng sabay-sabay. Di nagtagal, sa maikling panahon ng kanilang pag-uusap, nakabalik na sila sa Misty Mountain Palace. Matapos ang ilang renobasyon sa paglipas ng mga taon, ang palasyo ay matagal nang naging kahanga-hanga at ngayon ay isa ng malaking kompleks ng palasyo. Pinigilan ni Ruth Wilcox si Hugh Zok, kasama sina Miles O'Brien, Lily Case, Selena Gould, at Ruby Wood, kasama ang ilang mga katulong ng lahi ng duwende na naghihintay sa labas ng palasyo. Kumawala si Mia kay Yusuf Zok, pagkatapos, habang sinisigaw ang pangalan ni Ruth, ay inihagis ang sarili papunta sa kanya. Dahil malapit si Paisley Kirk kay Miles O'Brien, umiyak din siya at tumakbo palapit. Ang pagkikita ng lahat ay natural na napuno ng kagalakan. Hindi kilala ni Ruby Wood at Selena Gould ang dalawang babae, kaya si Ruth Wilcox ang nagkusa na ipakilala sila,
at pagkatapos ay ipinakilala ang kanyang bagong silang na anak na lalaki. Ano, Hyuzok, pwede bang huwag tayong maging maangas, bakit parang may pangalan ang tatay ko? Malaking toro, gusto kong makita kung gaano kalaki. Si Mia na nakadamit madre, kung mag-ahit pa siya ng ulo, ay hindi magmumukhang madre, mas magmumukhang madre. Sinaman lang siya ng tingin ni Yusuf Zok, at sinampal din siya ng mahina ni Ruth Wilcox. Pagkatapos ng iyakan, nagkaroon ng tawanan at masasayang kwentuhan. Nagsimulang maghanda ng pagkain ang mga duwende na katulong, patuloy na umamin si Paisley Kirk sa mga babae, at sumigaw si Mia tungkol sa paglabas para lipulin ang lahat ng kalbong monghe at maalay na madre sa mundo ng Buddha. Natuklasan ni Yusuf Zok ang kinaroroonan ni Xiaoyun, at alam din niya ang reinkarnasyon ni Ariel Higgins. Biglang anunsyo ni Ruth Wilcox habang nag-uusap ang lahat. Tuwing paminsan-minsang bumabalik si Yusuf Zok sa Blue Sea at Cloud Sky, pinag-uusapan niya ang lahat kay Ruth Wilcox, kaya naman alam na alam nito ang mga bagay-bagay mula sa labas ng mundo. Ano, nasaan sila? Masayang bulalas ni Mia at Paisley Kirk. Pareho sa banal na kaharian, siguro. Ngumiti si Yusuf Zok, huwag na muna natin silang pag-usapan sa ngayon. May isa ka pang kapatid na babae na hindi pa nakakapunta. Ako na ang magdadala sa kanya, para magkaroon ng magandang reunion ang buong pamilya natin. Nawala agad si Yusuf Zok pagkasabi niya, at sa sumunod na segundo, nakarating siya sa isang desyerto na isla sa ibang bansa. Si Aiden Wilkinson, na nagmamay-ari ng libu-libong Gold Dragon, ay nakaupo sa tiwangwang na islang ito at hindi pa kailanman ng ahas na lumabas, ni hindi niya nakilala si Ruth Wilcox at ang iba pa. Bagamat may kilala si Ruth Wilcox at ang iba pa tungkol sa taong iyon, hindi kailanman sumali si Aiden Wilkinson sa kanilang grupo. Sinamantala ni Yusuf Zok ang malaking reunion na ito, kaya gusto niyang bumalik si Aiden Wilkinson. Hindi niya kailangan ang tulong ni Aiden Wilkinson para sa kahit ano, ang gusto lang niya ay maging masaya ito at mamuhay na parang isang normal na babae. At pagdating ni Yusuf Zok sa desyerto na isla, biglang may malakas na pagyanig mula sa isla, na sinundan ng isang malaking sakuna. Sumabog ang buong isla sa isang iglap, at pagkatapos ay libu-libong sinag ng gininto ang liwanag ang sumikat sa kalangitan, tinatangay ang isang napakagandang babae, na dahan-daang pumapailan lang sa kalangitan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1225 ang 8 dakilang pamilya ng kaharian sa langit. Ang Immortal Emperor ng 9th rank ay ang mismong kaharian na nakamit ni Aiden Wilkinson pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay at natanggap ang basbas ng banal na hamog ni Yusuf Zok, kasama ang pagkakaroon ng 10,000 Gold Dragon sa loob ng kanyang katawan. Sa loob lamang ng maikling panahon, kamangha-manghang naabot niya ang tugatog ng Great Emperor 9th rank. Ang Immortal Emperor ng 9th rank, na siyang pinakamataas na antas sa ibaba lamang ng Heavenly Realm, isang hakbang na lang bago maging isang Diyos. Bukod pa rito, dahil sa 10,000 dragon sa katawan nito, malamang ay kaya niyang harapin ang 10,000 Great Emperors na nasa ika-9 na baitang ng mag-isa, kaya naman isa siyang napakahirap na nilalang, at isa ring anak ng paglikha. Dale, dumating ka na. Binigyan ni Aiden Wilkinson si Yusuf Zok ng isang bahagyang ngiti. Noong una silang nagkita, ang kanilang relasyon ay parang isang guro at disipulo, ngunit ngayon, ang kanilang mga puso ay umalangaw-ngaw sa malalim at matinding pagmamahal. Hindi mapigilan ang mga emosyon at pagnanasa, maging ang mga Diyos ay may mga pagnanasa, lalo na ang pag-aakalang hindi sila mga Diyos. Isa pa, ang kanilang relasyon bilang guro at disipulo ay pansamantala lamang, kaya maaaring may ilang pag-aalinlangan si Aiden Wilkinson, ngunit tiyak na wala si Yusuf Zok. Naglakas loob pa siyang magtanim ng mga halaman, kaya ano pa ang dapat ikatakot? Siyempre, sa kanyang harapan, si Aiden Wilkinson ay laging matatag, may gulang, at hindi nagpapakasasa sa walang kabuluhang pagtawa. Kaya kahit matindi ang kanilang pagmamahal sa isa't isa, hindi pa nila nalalampasan ang huling hadlang na iyon, at kahit kailan ay hindi pa nagpakawala ng kalayaan si Yusuf Zok sa kanya. Swoosh! Lumipad si Yusuf Zok papunta sa tabi ni Aiden Wilkinson, kung saan ang 10,000 sinag ng gininto ang liwanag sa ilalim ng mga paa ni Aiden ay biglang nagpalit ng anyo bilang isang umiikot na dragon, na nakapalibot sa kanila sa gitna, hindi makapasok na parabang, mula sa labas,
walang nakakakita na nasa gitna sila ng 10,000 gold dragon. Binabati kita, nakangiting sabi ni Yusuf Zok. Gusto kong lumabas at tulungan kang patayin ang ating mga kaaway. Sina Joseph Schwartz, Tian Yuan, Kaisen Meskipon, wala na silang laban sa akin. Seryosong sabi ni Aiden Wilkinson. Ubo-ubo, ubo si Yusuf Zok at ngumiti ng mapait, napatay ko na sina Tian Yuan at Joseph Schwartz, mukhang hindi ko pa nagagawang pumatay kay Kaisen Meskipon. Ano? Natigilan si Aiden Wilkinson sa mga sinabi ni Yusuf Zok, walang pagod siyang nagsanay, araw at gabi, para lamang matulungan ito, tulungan ang lalaking tatawagan niyang asawa balang araw, ang lalaking magiging tunay niyang asawa. Ngunit ngayon, hindi na kailangan ng kanyang asawa ang tulong niya upang talunin ang mga makapangyarihang kalaban na iyon. Aiden Wilkinson, marahang hinawakan ni Yusuf Zok ang kamay niya, salamat, hindi ka bibiguin ng lalaking kasama mo. Bahagyang namula si Aiden Wilkinson. Ano ang ibig sabihin ng iyong lalaki? Paano masasabi ng malakas ang mga ganoong salita? Ang kanyang mga iniisip ay lubos na konserbatibo, ang ilang mga bagay ay maaari lamang itago sa kanyang puso at hindi masabi ng malakas. Dahil hindi mo na kailangan ang tulong ko, hindi na ako lalabas. Nandito ba silang lahat? Isama mo ako para makilala sila. Siya pa nga ang nagkusa na makilala ang iba pang mga babae ni Yusuf Zok. Nanatili siyang wastong saloobin at may gulang sa kanyang pag-iisip. Kahit mahihiya siyang makilala ang mga babae ni Yusuf Zok, alam din niyang hindi ito maiiwasan. Dahil tinanggap at nahulog na ang loob niya sa kanya, kailangan na niyang tanggapin ang lahat tungkol sa kanya, mahulog sa lahat ng tungkol sa kanya. Oo naman, lalong natuwa si Yusuf Zok. Sa dami ng kanyang mga babae, wala ni isa ang nagdulot ng gulo o kumilos ng hindi makatwiran, tila lahat ay lubos na maunawain. Di nagtagal, nakilala ni Aiden Wilkinson ang lahat ng mga kababaihan, at hindi siya kumilos na parang isang immortal na emperador, ni hindi rin siya kumilos na parang nakahihigit siya sa iba. Sa halip, tinawag niya ang lahat bilang kapatid. Tunay nga, kahit sina Mia at Paisley Kirk, tinawag niya silang 8. Bilang pinakahuling sumali, nasa pinakadulo siya sa ranggo pagdating sa seniority. Siyempre, matalino rin siya, nahalata niya na si Ruth Wilcox ang punong asawa at isinilang pa nga niya ang panganay na anak na lalaki. Tinanggal niya ang isang kaliskis sa kanyang katawan, itinali ito gamit ang pulang tali, at isinabot sa leeg ni Hyuzok. Ang iskala na ito ay katulad ng sa isang gold dragon, na may kahit man lang cultivation level ng isang dragon emperor. Si Yusuf Zok ay napuno ng kaligayahan. Ngayon, dahil hindi na nag-aaway ang kanyang mga babae, mayroon ng isang anak na lalaki, kasama sina Mia at Paisley Kirk na nagbabalik, at opisyal nang sumasali si Aiden Wilkinson, pakiramdam niya ay malapit na sa perpekto ang kanyang buhay, kulang na lang ay muling makakasama sina Ariel Higgins at Ember Vance, at marahil ay magkakaroon pa ng ilan pang mga anak. Kaya naman, nagpasya siyang manatili muna rito at huwag nang pumunta sa ibang lugar, maghahasik ng mga buto sa dagat na asul at langit na may ulap, kahit man lang sa loob ng 1 o 2 dekada bago magsalita pa. Hindi siya makapaniwalang hindi siya magkakaanak ng lalaki o babae sa loob ng 10 o 20 taon. Kuwit. At kaya, isang buwan sa masasayang maliliit na araw ni Yusuf Zok, ilang sikat na dakilang emperador, anak ng paglikha, at iba't ibang downlord mula sa 6 na kaharian ang nagsimulang umakyat ng paisa-isa. Sa panahong ito ng humihinang Dharma, ang mga nakatanggap ng liwanag na bigay ng Diyos at nakakuha ng mga Spirit Stone mula sa Main God Palace ay agad na naabot ang yugto ng akumulasyon bago ang pag-akyat, matapos nilang linangin ang banal na hininga sa kanilang mga katawan at maunawaan ang mga batas. Ang ilan ay mabilis na naipon, hindi nagkulang sa mga mapagkukunan ng paglilinang, at sa gayon ay mabilis na tumaas, habang ang iba, na may mas kaunting mga mapagkukunan, ay naipon ng mas mabagal at umakyat ng mas mabagal. Sa pangkalahatan, halos lahat ng nakatanggap ng liwanag na bigay ng Diyos ay aakyat. Mula sa Immortal Realm, mga figurang tulad ng Green Emperor, Kaisen Meskipon, Zaire Petty, at iba pa. Mula sa mundo ng mga demonyo, sina Ben Newton at ang kanyang anak na si Masaya Newton, Elijah Birch, at iba pa, mula sa mundo ng mga Buddha, ang disipulo ni Miao Kong na sinaunang Buddha ng Blue Lamp, mula sa mundo ng mga Nether,
ang mga Panginoon ng landas ng reinkarnasyon, yin at yang, ulo ng baka at mukha ng kabayo, at iba pa, mula sa mundo ng mga mortal, ang may isang brasong si Valeria Jacobs, at iba pa. At huwag nating kalimutan ang mga figure mula sa mundo ng mahika tulad ng 3 bangkay na demonyo at marami pang iba, lahat ay umakyat. Tungkol naman sa batang demonyo na si Tyler Nash. Walang bakas niya ang natagpuan, walang nakakaalam kung siya ay buhay o patay na, nakaakyat na o nananatili pa rin sa lower realm. Siyempre, ang mga celestial heirs mula sa lower realm ay nakabalik na rin sa heavenly realm. Nakalulungkot, ang pinuno ng mga makalangit na tagapagmanang ito, si Nadja Burger, ay namatay sa mababang kaharian. Gayunpaman, 3 araw matapos bumalik ang mga tagapagmanang celestial sa kaharian ng langit, 8 figure pa ang bumaba. Ang 8 na ito ay pawang mga bata at mahuhusay, 5 lalaki at 3 babae, at lahat sila ay may kakaibang aura kumpara sa grupo ni Nadja Burger, ang kanilang mga ugali ay ibang-iba, kaya't si Nadja Burger at ang kanyang mga kasama ay walang kapantay kung ikukumpara. Ito ang mga direktang tagapagmana ng 8 dakilang pamilya ng kaharian ng langit, at malamang na sila pa nga ang magiging mga ulo ng pamilya sa hinaharap. Sa kaharian ng langit, naroon ang pamilya Goodman, pamilya Burger, pamilya Arellano, pamilya Nash, pamilya Torres, pamilya Watts, pamilya Summer, at pamilya Schwartz. Ito ang 8 dakilang pamilya na namamahala sa kaharian ng langit, at halos pinalitan nila ito sa pangangasiwa sa iba't ibang kalangitan. Sa kaharian ng langit, walang pagkakaiba sa pagitan ng mga Diyos, demonyo, halimaw, o espiritu, lahat sila ay pare-parehong tinatawag na mga Diyos, at walang mga Buddha, anghel, o demon cultivator. Nang umakyat sa pagka-Diyos, walang pananampalatayang pinahihintulutan, ang pananampalataya ay maaari lamang ilagay sa 8 dakilang pamilya ng kaharian sa langit. Natural lamang, ang bawat isa sa 8 dakilang pamilya ay tumutugma sa isang partikular na lahi o grupo sa lower realm. Halimbawa, ang mga pamilyang Buddha mula sa mundo ng Buddha ay kadalasang magiging miyembro ng pamilyang Goodman pagkatapos ng pag-akyat sa langit. Ang pamilyang Schwartz ay nakikipag-ugnayan sa mga demon cultivator. Ang pamilya Watts ay nakikipag-ugnayan sa mga Panginoong demonyo. Ang pamilyang Nash ay kapantay ng Nether Emperor. Ang pamilya Torres ay nakikipagsulatan sa mga mortal, at iba pa. Pagkatapos umakyat mula sa lower realm, depende sa kung kaninong teritoryo sila aakyat, sila ay naging miyembro ng pamilyang iyon. Ang mga direktang tagapagmana ng 8 dakilang pamilya na bumaba sa pagkakataong ito ay 8 natatanging batang figure ng kaharian ng langit, napakasikat at kilala. Si Martin Hop ay isang figurang isinilang ng tadhana. Siyempre, isa lamang menor de edad na karakter talaga. Ang pangunahing dahilan kung bakit kaming 8 ay ipinadala ay upang maranasan ang mga paghihirap ng lower realm at maunawaan ang buhay ng mga naninirahan doon. Ang nagsalita ay si Stephen Goodman, isang direktang inapo ng pamilya Goodman, bagamat hindi ang direktang anak, siya ay may mas mataas na seniority lamang. Haha, nakakahiya talaga ang mga alibughang anak na ipinadala ng pamilya natin dati, nakakahiya pang pag-usapan pa yan. Mas lalong nahihiya ang pamilya Burger namin. Si Nadja Burger, ang babaeng iyon, ay namatay pala, nakakalungkot. Birhen pa rin siya noon. Ano, dahil lang pareho kayong magkaapelyido na Burger, may disenyo ka rin sa kanya. May mali ba doon? Hindi ba't normal lang sa ating mga pamilya na ang mga kapatid na lalaki ay magpakasal sa mga kapatid na babae? At isa pa, si Nadja Burger ay nasa gilid lamang ng ating direktang linya, hindi nga siya tunay na direktang inapo ng pamilyang Burger. Totoo, mas mainam sana iyon para maipagpatuloy ang ating lahi ng mga matuwid na Diyos. Ang mga taong ito ay talagang tinatalakay ang mga pangunahing prinsipyo ng pakikipagkapwa-tao, ngunit nilalabag nila ang mga ito. Para mapatunayan ang kanilang lahi, nakikibahagi pa sila sa insesto, ganoon ang banal na kaharian, isang mundong walang batas o langit. Samantala, si Yusuf Zoc, na naninirahan sa loob ng Jade Sea at Blue Sky, ay walang kaalam-alam na 8 batang amo ang dumating para tugisin siya. Sa mismong sandaling ito, siya ay nasa loob ng mahiwagang kuweba, ninanamnam ang saya ng buhay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 1226 na lahat ay may kwento sa loob ng 3 buong buwan. Ang 8 batang bayani mula sa 8 dakilang pamilya ay naglakbay sa 6 na kaharian ngunit hindi pa rin nila natatagpuan si Yusuf Zok. Nakarating na sila sa daigdig, nakapunta sa Immortal Realm, at nakapaglakbay pa nga sa Netherworld, pero para bang naglaho na lang si Yusuf Zok, wala talaga silang nakitang bakas niya. Ang mana at maging ang mga mahiwagang kayamanan ng pangunahing Diyos ay walang gaanong silbi sa atin, ang talagang mahalaga ay ang Sky Repairing Stone. Malamang nataglay ni Yusuf ang lahat ng 3 mula sa palasyo ng mga Diyos ng kataas-taasang Diyos. Kung hindi natin siya mahahanap, kahit makabalik tayo sa ating mga angkan, baka maharap pa rin tayo sa mga investigasyon. Ipinahayag ni Stephen Goodman ang kanyang matinding pag-aalala, kahit gaano kasimple ang misyong ito, ay napakahirap pala. Dahil kung magtatago si Martin Hop at hindi magpapakita, talagang hindi nila siya mahahanap. Wala silang pakialam sa kung ano ang kapalaran ni Martin Hop, ang tanging gawain nila ay hanapin siya at sakupin ang Sky Repairing Stone. Ayon sa impormasyong ibinigay ng nakaraang pangkat ng mga batang makalangit, ang 3 Sky Repairing Stones mula sa palasyo ng mga Diyos sa langit ay walang dadang nasa pag-aari ni Martin Hop. At ang 8 dakilang pamilya ng Heavenly Realm ay naghahanap din ng mga Sky Repairing Stones, dahil ang mga ito ay napakahalaga sa kanila. Para sa kasalukuyang estratehiya, maaari lang tayong maghiwa-hiwalay at pumunta sa magkaibang larangan. Kapag lumitaw siya sa kahit anong kaharian, iyon na ang ating kapalaran, at hindi dapat kainggitan ng iba. Biglang may nagmungkahi. Magandang ideya iyan, lahat kayo, maghiwa-hiwalay na tayo at gumawa ng aksyon. Nag-aalala talaga ako na kung magkikita kaming 8 ng sabay-sabay, baka mag-away kami, kaya mas mabuting maghiwalay na lang tayo. Nakangiting sabi ni Stephen Goodman. Sige, kung gayon ay magpalabunutan tayo para magpasya kung aling kaharian ang pupuntahan. Agad na nagpalabunutan ang 8 at pagkatapos ay tumungo sa 6 na magkakaibang kaharian. Samantala, si Yusuf Zok, matapos gumugol ng halos buong taon sa Blue Sea at Cloud Sky, ay kalalabas lang, at sa pagkakataong ito ay babalik na siya sa daigdig upang ipagpatuloy ang pagbili ng mga gamit. Nang hindi nagpapaalam kahit kanino, bumalik siya sa daigdig, kung saan ang mga taong tulad ni Devon King ay namuhay ng abala at makabuluhan. Sa ilalim ng pamumuno ni Zaire Petty, mga truck na puno ng mga kalakal, materyales, pang-araw-araw na pangangailangan, at lahat ng uri ng nakikita at maiisip na mga bagay ang ipinadala ni Yusuf sa dagat na asul at langit na may mga ulap. Maging ang iba't ibang buto para sa palay at mga butil, mga gulay, at mga halamang hayop, ay ipinadala rin ni Yusuf sa dagat na asul at ulap sa langit. Pagkatapos niyang makumplito ang kanyang pagkuha, bumalik siya sa dagat na asul at langit na may mga ulap. At sa pananatili niyang iyon, lumipas ang isa pang 2 taon, at pagkatapos ng 2 taon, nakatakas si Yusuf mula sa dagat na asul at ulap na langit. Sa katunayan, nakatakas siya dahil pamayat siya, at dahil sa gabi-gabing pagsasaya, tuluyan nang nanghina ang kanyang kalusugan. Kung isa lang ang babae niya, hindi sana nasira ang kalusugan niya, pero ang problema ay 7 ang babae niya, minsan kailangan pang lumipad ng 2, 4, o 7 beses, kaya kahit isa pa siyang makapangyarihang lalaking leon, hindi niya ito kakayanin. Bukod dito, lahat ng babae ay gustong mabuntis, gustong magkaanak, at gustong magbuntis agad, kaya sa loob ng 2 taong ito, halos wala siyang ginawa kundi iyon, araw at gabi, parang isang matandang toro na paulit-ulit na nag-aararo sa bukid. Walang bunga ang bukid, ngunit ang toro ay pagod na pagod. Kaya, nakatakas siya, pakiramdam niya ay hindi na niya may pagpapatuloy ang buhay na ito, kung hindi, maaaring mamatay ang matandang torong ito sa parang. Ang pangunahing isyo ay hindi man lang tumubo ang bukid na kanyang inararo, kaya sa wakas ay nagpasya na siyang umalis. At nang makalabas na siya sa dagat na asul at langit na may ulap, naramdaman niya na ang langit ay asul, ang lupa ay asul, ang hangin ay napakaganda, at ang mundo ay napakaganda. Nasa labas ka na, bakit mo pa ako kinakaladkad? Tumayo si Rafael Case sa tabi niya na may malungkot na mukha dahil lumabas na si Yusuf at hindi pa niya naintindihan ang sitwasyon. Inaararo pa rin niya ang tiyan ng isang babaeng diwata nang kaladkarin siya palabas ni Yusuf, ang walang hiya na iyon. Itaas mo ang pantalon mo, matandang buang,
Matalim na sabi ni Yusuf sa kanya. Ilang dilag na diwata ang nasaktan mo na. Sinasabi ko sa iyo, tama na, ang mga diwata ay hindi mga alipin, kundi ating mga kaibigan, at ang kanilang katayuan ay katulad ng sa lahat ng iba pa. 3 lang ang nakita ko, at lahat ay kusang loob, paano ko sila mapipilit? Zaire Petty, nakahanap pa nga ng 4 ang gago na yon, bakit hindi mo sinasabi sa kanya? Reklamo ni Rafael Case. Tigilan mo na ang kalokohan mo, samahan mo na lang ako mamasyal. Tinitigan siya ni Yusuf ng masama. Dapat kasama mo si Petty sa halip na ako, alagad mo lang ako. Hindi ko masusukat ng maayos ang lalim ng mga salita ko, paano kung may masabi akong mali at saktan mo ako? Walang ideya si Rafael Case tungkol sa ugnayan ng guro at disipulo, at syempre, kasalanan iyon ni Yusuf Zoc dahil wala naman talaga siyang itinuro rito. Pero nabigyan siya ng Divine Magic Treasure, kaya hindi naman talaga kawalan ang pagtawag sa kanya bilang master. Kalimutan na natin si Petty, wala namang natutunan ang lalaking yan sa mga nakalipas na taon kundi napakaraming patakaran. Hindi naman siya ganito dati. Dati kasing maldito mo rin siya. Ngayon, kapag nakikita niya ako, tinatawag niya akong master, o hinahalikan pa nga niya ang mga paa ko. Kinikilabutan ako, guro. Pakiusap po na pabalaykan na po ako. Hindi ko patapos bangkelan ang bukid ko. Biglang lumuhad si Rafael Case at hinalikan din ang mga paa ni Yusuf Zoc, wala talagang limitasyon ang lalaking to. Sus Mariosep, matandang hanggal ka, sumama ka sa akin. Hinayla siya ni Yusuf Zoc patayo gamit ang paa nito nang hindi inaalintana ang malungkot nitong mukha at kinaladkad palayo. Hindi sila bumalik sa daigdig kundi ilang beses na nag-teleport sa mabituing kalangitan at dumiretso sa Immortal Realm. Alam ni Rafael Case na hindi na siya makakabalik sa Blue Sea at Cloud Sky, kaya sumuko na siya sa kanyang kapalaran. Nang marating niya ang Immortal Realm, labis siyang natuwa dahil matagal na rin mula noong huli siyang nakapunta roon, nang maamoy niya ang matagal nang nawawalang hangin at makita ang matagal nang nawawalang mundo, tuwang-tuwa siyang sumigaw at hamupa. Balik tayo sa Campbell Sect, may mga tao akong kailangan kong harapin. Udyok ni Rafael Case kay Yusuf Zoc. Mayroon pa rin siyang mga kaaway doon at mga dating mangingibig. Isa sa mga kataas-taasang matatanda ay ang kanyang dating kasintahan, ngunit ito ay isang balo at hindi na dalaga. At hindi siya tinanggalan ng bulaklak ni Rafael Case, kaya si Rafael Case ay isang tunay na karakter na may kakaibang kasaysayan. Gustong-gusto ni Yusuf Zoc na malaman kung sino ang mga kaaway ng matandang kriminal na ito at gusto rin niyang magtanong tungkol sa kinaroroonan nina Quezon Meskipon at Zaire Petty, kaya lumipad sila patungo sa Campbell Sect. Hindi gaanong nagbago ang Campbell Sect kumpara 2 taon na ang nakalilipas, ang Sect Master ay pareho pa rin, at ang 2 Supreme Elder ay hindi rin nagbago, kasama sina Jack Gardner at ang kasalukuyang Sect Master. Nang matagumpay na pumasok si Rafael Case at sinipa ang mga gate, na ikinabahala ng lahat, saka siya pumasok ng may pag-arangkada, habang si Jack Gardner at ang bagong Sect Master at iba pa ay takot na takot magsalita o magtanong. Siyempre, may mga merito naman si Rafael Case, kahit papaano ay alam niyang lumuhad sa harap ng kasalukuyang Sect Master at tawagin siyang Master, pero hindi niya tinawag si Jack Gardner na Grandmaster, at malamig pa niya itong sinulyapan. Nanginginig sa takot ang kasalukuyang Sect Master. Ang antas ng cultivation ni Rafael Case ay umabot na sa Immortal Venerate Realm, at dahil sa presensya ng nakakatakot na si Martin Hop, hindi niya talaga alam ang gagawin. Jack Gardner, tinatanong kita, nasaan si Gerard Gardner? Hindi na bumalik si Rafael Case sa Alchemy College ni naglakad papasok, sa halip ay malamig na nakatitig lamang kay Jack Gardner, nagtatanong tungkol kay Gerard Gardner. Ano ba ang pinagsasabi mo? Matagal nang patay si Gerard. Hindi mo ba alam? Bagamat natatakot si Jack Gardner kay Yusuf Zoc, nagalit siya nang banggitin ni Rafael Case ang kanyang anak. Patay na ang anak niya, at nagtatanong pa rin si Rafael Case kung nasaan siya. Nagkamali ako ng sabi, pasensya na, napakamot si Rafael Case sa ulo, mukhang nahihiya. Ang ibig kong sabihin ay, nasaan ang puntod niya? Gusto kong ikalat ang abo niya. Ikaw, muntik nang mamatay sa galit si Jack Gardner nang marinig si Rafael Case at maaaring nagalit ng husto, ipinikit ng kanyang dating kasintahan, na ikinasal kay Gerard Gardner, ang kanyang mga mata, napilitan siyang ikasal,
ngunit si Gerard ay maagang namatay. Ang hindi pa nalulutas na isyo ni Rafael case ay palaging tungkol kay Gerard Gardner, at ngayon ay balak niya itong lutisin, bagamat sa isang medyo matinding paraan sa pamamagitan ng pagnanais na ikalat ang abo ng lalaki. Tumahimik ka na, Mr. Jack, kapatid na Sectmaster, pasensya na, baliw ang lalaking ito. Yumuko si Yusuf Zoc kay Jack Gardner at sa Sectmaster, saka hinayla palayo si Rafael case. Total, si Jack Gardner ay guro rin niya, at isa siyang closed-door disciple, kaya ang ginawa ni Rafael case ay talagang sobra-sobra. Nanatiling tahimik si Rafael case hanggang sa iwan siya ni Yusuf Zoc sa isang desyerto na tuktok ng bundok. Doon, umupo siya at nagsimulang panasan ang kanyang mga luha, habang umiiyak ng malungkot. Lahat ng tao ay may kwento, at ganoon din siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1227 sa loob ng domain. Walang interes si Yusuf Zoc na alamin ang pinakamalalim na sikreto ni Rafael case ni ayaw niyang punatin ang kanyang mga sugat, kaya nang nakaupo si Rafael case sa tuktok ng bundok at umiiyak, umupo lang siya sa kabilang panig, naninigarilyo ng mag-isa nang hindi nagbibigay ng aliw o nagsasalita. Sa katunayan, matagal na siyang hindi naninigarilyo, ngunit pagkatapos bumalik sa daigdig sa pagkakataong ito, bumili siya ng lahat ng uri ng sikat na sigarilyo at pagkatapos ay nagpadala ng isang truck sa Blue Sea at Cloud Sky. Natural lang na medyo walang puso si Rafael case. Marahil dahil sa pagod na pag-iyak, pagkalipas ng halos kalahating oras, pinunasan niya ang kanyang mga luha, pagkatapos ay patakbong lumapit kay Yusuf Zoc, hinalughog ang buong katawan niya sa isang hininga, at sa wakas ay kinuha ang mga sigarilyo ni Yusuf Zoc para magsindi ng isa para sa kanyang sarili. Huminga siya ng malalim at bumuga ng usok, sabay sabing, hindi ka pa nakakaabot sa itinakdang oras bilang isang elder. Kapag ako, ang junior mo, ay nasasaktan, hindi mo man lang naiisip na magbigay ng kahit kaunting ginhawa o gabay. Pagpahingahin mo muna ako, sino sa atin ang mukhang matanda? Itinuro ni Yusuf Zoc ang matanda nitong mukha. Mukha ko lang medyo matanda na. Matigas na pahayag ni Rafael case. Pero kahit gaano pa ako katanda, alagad mo pa rin ako. Tumigil ka na nga sa kalokohan, tara na. Tinapik ni Yusuf Zoc ang kanyang puwet, tumayo, at pinatay ang kanyang upos ng sigarilyo. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Rafael case, na naguguluhan. Mundo ng mga demonyo. Anong ginagawa natin sa mundo ng mga demonyo? Gagawin ko ang lahat ng gusto ko, anong pakialam mo riyan? Tara na. Tumawa ng malakas si Yusuf Zoc at patuloy na kinaladkad siya sa patuloy na pagtawid sa kaharian. Ilang sandali pa, pumasok ang dalawa sa domain sa pagitan ng Immortal Realm at ng Demon World. Sa loob ng domain na ito ay isang malawak na itim na dagat na may kalangitan sa ibabaw ng matinding kadiliman, na may halos isang kislap ng liwanag, ngunit ito ay malabo at hindi malinaw. Nagbigay ito ng pakiramdam ng pang-aapi at gayon din ng matinding panganib. Gayunpaman, hindi natakot sina Yusuf Zoc o Rafael case. Hindi natakot si Rafael case dahil kasama niya si Yusuf Zoc, at hindi rin natakot si Yusuf Zoc dahil mahusay at matapang ito. Ilang sandali matapos makapasok ang dalawa sa domain, isang figure ang pumasok sa combo sect ng Element World, at ang taong ito ay walang iba kundi si Steven Goodman, ang anak ng direktang linya ng pamilyang Goodman mula sa Heavenly Realm, isang batang bayani ng Heavenly Realm. Sigurado ka bang nandito na siya? Naupo si Steven Goodman sa trono ng Campbell Sect Master, kasama ang isang madilim na grupo ng mga taong nakaluhod sa buong bulwagan, lahat ay nakaluhod ng walang pagbubukod. Siyempre, kahit gusto pa nilang tumayo, hindi nila magawa dahil ang mapang-ipong kapangyarihan ni Steven Goodman ay malamang sapat na para mapaluhod kahit ang isang Immortal Emperor. Iba siya kay Mary Burger at sa iba pa noon. Sina Nadia Burger at ang iba pa ay mula lamang sa pinakamababang antas ng kanilang clan, habang si Steven Goodman ay mula sa matataas na antas. Taglay niya ang tunay na pamana, mga magic treasure na kayang suwayan ang langit, at isang napakalakas na cultivation level. Masasabi niyang siya lang ang may kapangyarihang lipulin lahat ng 36 na tao mula sa grupo ni Nadia Burger sa isang iglap. Bukod dito, ang pagbabang ito sa lower realm ay isang banal na utos, na may mga super anteng-anteng. Hindi sila maramdaman ng heavenly daw, at kaya nilang gamitin ang lahat ng kanilang lakas,
kaya kahit sino pa ang Immortal Emperor o Daw Lord na naroon, kaya niyang durugan ang isang malaking grupo gamit lamang ang isang daliri. Siyempre, ang dahilan kung bakit siya pumunta rito ay dahil ipinaalam na niya sa lahat ng sekta at puwersa sa Immortal Realm mahigit isang taon na ang nakalilipas na sinumang makakita sa mga tauhan ni Martin Hop ay dapat magulat kaagad, kung hindi ay ang kanilang uri, ang clan, at lahat ay malilipol, at may mga gantimpala para sa pag-uulat. Walang kaalam-alam si Yusuf Zoc tungkol sa mga bagay na ito, kaya pagkatapos nilang lumabas ni Raphael Case at umalis, ipinaalam ng Campbell Sect ang balita kay Stephen Goodman, na agad na tumakbo palapit sa napakabilis na paraan. Sa pagsagot sa Diyos sa itaas, ito ay talagang totoo. Kung hindi naniniwala ang Diyos sa itaas, maaari ninyong saliksikin ang aming mga banal na kaluluwa. Labis na ikinagalit ng Sect Master ng Campbell Sect kay Yusuf Zoc, kaya agad niyang inilarawan ang lahat ng sinabi ni Yusuf Zoc pagdating niya, kasama na ang bawat ekspresyon na ginawa niya. Umalis ka nang walang bakas, ha? Haha, hanggat nakarating siya sa Immortal Realm, hindi siya makakatakas mula sa palad ko. Napatawa si Stephen Goodman nang bigla niyang ibinalik ang kanyang palso at isang langaw na kasing laki ng berdeng sitaw, ang lumabas mula sa kanyang palad. Pumunta ka, dalhin mo ako sa lugar kung saan siya nakatayo. Utos ni Stephen Goodman nang may engranding kilos. Swoosh, swoosh, swoosh. Dumating si Sect Master Jimmy Campbell, kasama si Stephen Goodman at ang malaking langaw na may berdeng sitaw, sa pasukan ng kanilang sekta. Pagkatapos, itinuro ang isang lugar, at sinabing, dito mismo, nakatayo siya rito, walang duda. Green Spirit, umalis ka na. Itinuro ni Stephen Goodman ang lupa, at mabilis na dumapo ang langaw na may berdeng sitaw sa mismong lugar kung saan nakatayo si Yusuf Zoc. Pagkatapos, gumapang ito sa kung saan nakatayo si Yusuf Zoc. Pagkalipas ng halos kalahating minuto, may kahangahangang nakita itong dalawang bakas ng paa, isang pares ng sapatos na napakalinaw. Tiyak na dumudumi ito habang gumagapang. Ugong, 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 matapos nitong ilabas ang mga bakas ng sapatos, ang langaw ay umikot sa paligid ng mga ito ng ilang beses at pagkatapos, kasabay ng isang whoosh, ay lumipad palabas ng pasukan ng sekta. Lumipad din palabas si Stephen Goodman kasunod nito, at pareho silang kumilos ng may pambihirang bilis, halos kasing bilis ng kidlat. Sa isang iglap, narating ng lalaki at ng langaw ang tuktok ng burol kung saan naninigarilyo si Yusuf Zoc. Doon, dumapo ang Green Spirit sa upos ng sigarilyong hinigop ni Yusuf Zoc. Buzz! Isang berdeng ilaw ang kumurap mula sa tiyan ng Green Spirit, at biglang nagliwanag ang mga mata ni Stephen Goodman, may likido ba ito sa katawan niya? Hahaha, mukhang nagbunga naman lahat ng pinaghirapan natin. Gamit ang kanyang likido sa katawan, kahit na walang tigil siyang maglakbay sa 6 na kaharian, hindi siya makakatakas sa ating mga kamay. Ugong, parang naiintindihan ang sinabi niya, ang Green Spirit ay nagpakawala ng isa pang ugong at mabilis na lumipad patimog. Ang Green Spirit na ito ay isang banal na insekto mula sa Heavenly Realm, na nagtataglay ng kakaibang innate divine ability na nagpapahintulot dito na subaybayan ang kahit ano. Kung mga bakas lang ng sapatos ni Yusuf Zoc at kaunting amoy ng kanyang presensya ang natagpuan, maaaring hindi na siya matukoy ng eksakto. Pero ngayong natagpuan na nila ang upos ng sigarilyo na may likido sa katawan ni Yusuf Zoc, naging madali na lang ang paghahanap kay Yusuf Zoc. Maaaring gamitin ng Green Spirit ang mga kakayahan nito para maabot si Yusuf Zoc. Nagpatuloy si Stephen Goodman patimog kasama ang Green Spirit, hanggang sa mga hangganan ng isang domain. Pumasok siya doon. Pupunta kaya siya sa mundo ng mga demonyo? Hindi maganda yan. Kailangan natin siyang maarang bago pa siya makarating sa mundo ng mga demonyo. Kung hindi, kung matuklasan siya ni Abdiel Torres doon, tiyak na makakaranas tayo ng problema, at mahihirapan akong makuha lamang ang Heavenly Patching Stone. Si Abdiel Torres, na tinutukoy ni Stephen Goodman, ay isa ring direktang anak ng Heavenly Clan, ang Torres Clan. Naghiwalay na sila, at ngayon ay naghahanap si Abdiel Torres sa mundo ng mga demonyo. Kuwait. Samantala, sina Yusuf Zoc at Raphael Case, na pumasok sa domain, ay nagmamadali rin. Hindi alam ni Yusuf Zoc kung saan nagkukubli ang panganib sa enteng ito, ngunit likas sa kanya na ayaw niyang magtagal ng higit sa kinakailangan dahil takot siya sa dilim.
Sa totoo lang, takot talaga siya sa dilim. Muntik na siyang mamatay minsan at gumugol ng mahigit 3,800 taon sa madilim na panahon kalawakan. Halos mabaliw siya sa mga araw ng kadiliman at pag-iisa. Kaya naman, mas gusto niya ang mga lugar na may liwanag at ayaw niya sa dilim. Gayunpaman, sa pagpasok sa domain na ito, ang bilis ay hindi isang bagay na makakamit niya dahil lamang sa hinahangad niya ito. Matapos lumipad ng 6 na oras, nang hindi alam ang distansyang nilakbay, biglang umapaw ang itim na tubig. Sa ilang paghinga lang, nagngangalit ang mga alon, at ang mas nakakatakot pa ay nang dumampi ang mga alon sa kanyang damit, agad itong kinakalawang, tumagos sa kanyang balat at sinira ang mga kalamnan, habang ang matinding lason ay mabilis na umaatake sa kanyang puso at utak sa kanyang mga ugat. Nakakalason ang itim na tubig na ito. Tinamaan din ng spray si Rafael Case, dahilan para mabulok ang kanyang katawan at maglabas ng mabahong amoy. Hindi siya mapigil ang umihi, naglaho ang kanyang mga bituka, at nagsimulang malaglag ang mga piraso ng laman sa kanyang mukha. Bagamat medyo bumuti na ang kalagayan ni Yusuf Zoc, naramdaman niya ang paghihirap ng mga purple blood beads na ayusin ang pinsala. Dahil hindi na niya gustong iwan si Rafael Case na nakalantad, agad niya itong pinapunta sa Blue Sea at Cloud Sky at binigyan ng isang patak ng Essence Do, habang binibilisan pa ang sarili niyang bilis, at mas lumipad pa ng mas mataas. Ang isinumpang lugar na ito ay umaalingasaw sa di masabi na kakaibang amoy. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1228 Abdiel Torres. Hindi alam ni Yusuf Zoc na may sumusubaybay sa kanya, dahil simula nang makapasok siya sa domain Black Sea, hindi na maaaring palabasin ang telekinesis. Ang lugar na ito ay naghihiwalay sa telekinesis, kaya kahit na nakakaramdam siya ng panganib, ito ay isang pandama lamang ng puso. Samantala, habang pinangungunahan ni Steven Goodman ang Green Spirit sa pagsubaybay kay Yusuf Zoc, dalawang figure rin ang dali-daling dumating sa labas ng mga sakop ng Immortal Realm at Demon World. Ang dalawang ito ay direktang inapo ng 8 dakilang pamilya ng kaharian sa langit. Ang isa ay may apelyidong Watts, na tinatawag na Lawrence Watts, at ang isa naman ay nagngangalang Harmony Nash, na kilala rin bilang Harmony the Seventh Sister. Hehe, lumitaw pa rin siya sa Immortal Realm, pero buti na lang at may mga impormante tayo sa Immortal Realm, kung hindi ay malamang nilunok na lang ni Steven Goodman ang premyo ng mag-isa. Malamig na ngumisi si Harmony the Seventh Sister. Napagkasunduan na ng 8 sa kanila na agad na ipaalam sa iba kapag natagpuan na nila si Martin Hop, ngunit nakalulungkot, bawat isa ay may kanya-kanyang interes, at dahil taglay ni Martin Hop ang Heavenly Patching Stone, paano nila magagawang ibahagi ito sa iba? Kaya naman, hindi kailanman naisip ni Steven Goodman na ipaalam sa iba. Gayunpaman, ang kanyang kawalan ng abiso ay hindi nangangahulugan na ang iba ay walang alam. Bagamat si Steven Goodman ang nakakuha ng pwesto para sa Immortal Realm, ang iilan pa ay naglagay din ng mga impormante doon. Ang balita ng pagpapakita ni Martin Hop sa Campbell Sect ay isang malaking pangyayari na hindi maitago, kaya ang Campbell Sect mismo ang nagpakalat ng balita, at pagkatapos ay natuklasan ito ng kanilang mga impormante at agad silang ipinaalam. Malamang ay alam na rin ng iba, kaya mas mabuting bilasan na natin. Si Steven Goodman ay may mga kasanayang bahagyang mas malakas kaysa sa iyo at sa akin. Kung maaabutan niya si Martin Hop, isang galaw lang ang kailangan niya para mapatay siya, at wala na tayong pagkakataon. Seryosong sabi ni Lawrence Watts. Totoo, kailangan nating bilasan ang ating takbo, hindi natin kayang hayaan si Steven Goodman na mag-enjoy ng mag-isa sa mga nasamsam. Pagkatapos magsalita ni Harmony the Seventh Sister, direktang sumubsob ang dalawa sa domain Black Sea. Nakarating ang dalawang ito sa Immortal Realm, ngunit ang iba ay dumiretso mula sa Buddha World, Magic World, at maging sa Mortal World patungo sa Demon World upang maarang, kabilang si Abdiel Torres, na naghihintay sa labasan ng Demon World Domain para lumabas si Yusuf Zoc. Kuwait. Habang lumilipad sa ibabaw ng Black Sea, may napansing kakaiba si Yusuf Zoc. Habang mas mataas ang kanyang lilipad, mas tumataas din ang mga alon ng Black Sea, na parabang patuloy ang mga ito sa pagtatangkang durugan siya hanggang sa mamatay, na lubhang kakaiba. Kasabay nito, sa wakas ay naunawaan niya kung bakit ito tinawag na domain at kung bakit kahit ang mga Great Emperor ng 9th grade ay hindi nang ahas na tumapak dito ng basta-basta. Kahit na walang ibang panganib,
Ang itim na tubig lamang ay sapat na upang lipulin ang lahat. Clone, lumabas ka. Biglang huminto sa paglipad si Yusuf Zok at pagkatapos ay agad na gumamit ng isang patak ng Essence Blood at isang patak ng Essence Do para lumikha ng isang clone. Hindi niya binigyan ng damit ang clone at tumango lang sa isa't isa, pagkatapos, nagpatuloy siya sa paglipad, habang ang clone ay sumubsob ng yunay sa Black Sea. Ang clone ay walang Essence Do o Purple Blood Beads, kaya kung ito ay masugatan o malason, hindi ito gagaling. Siyempre, ang pisikal na lakas, kapangyarihan, at sigla ng clone ay hindi naiiba sa orihinal, kaya sa lakas na ito, ang clone ay hindi maaaring malason hanggang mamatay ng Blackwater sa maikling panahon. Mabilis na sumisid ang clone, sinusubukang tumuklas ng kakaiba sa ilalim ng Blackwater bago mamatay sa lason, para makita kung ito ba ay isang Pormasayon, ang Heavenly daw, o isang nagkukubling halimaw. Ang itim na dagat ay may lalim na hindi bababa sa ilang libo o kahit 10,000 metro. Nang mabulok na ang katawan ng clone hanggang sa punto na kalansay na lamang ang natira, sa wakas ay nakarating ito sa ilalim ng dagat at naglakbay ng medyo malayo sa sahig ng dagat, pagkatapos ay nakakita ang clone ng isang kislap ng madilim na liwanag. Pagkatapos lamang makita ang kislap ng madilim na liwanag ay saka lamang nagkahiwa-hiwalay at namatay ang clone, hindi na makayanan pa. Ano ba yang madilim na liwanag na yan? Nagulat si Yusuf Zok. Madilim na liwanag sa ilalim ng itim na dagat. Instinctively, naramdaman niyang may mali sa madilim na liwanag. Sandali siyang tumigil sa ere at saka nagpatuloy sa paghakbang. Hindi niya kailangan ng anumang magic treasures o divine skills, ayaw na niyang isugal ang buhay niya, sa halip, magpatuloy na lang siya sa pagkilos. Pagkalipas ng 3 oras, dumating si Steven Goodman, kasama si Green Spirit, sa lugar kung saan lumitaw ang clone ni Yusuf Zok, at sandaling tumigil si Green Spirit bago nagsimulang umikot sa hangin, tila balisa at hindi mapakali. Magkakasama sina Steven Goodman at Green Spirit, kaya habang umiikot si Green Spirit, kumunot ang noo niya at sinabing, ibig mong sabihin ay pumunta siya sa dagat, tapos nandyan pa rin ang aura niya sa unahan. Hum. Ang berdeng espiritu ay naglabas ng isang ugong, na nagsilbing tugon nito sa kanya. Ano ba itong sitwasyon na ito? Mayroon din kung ano sa unahan, at isang presensya na pumapasok sa dagat. Hindi kaya alam niya ang clone technique. Kumunot ang noo ni Steven Goodman, kung gayon, nahahalato mo ba kung alin ang tunay niyang katawan? Patuloy na umuugong ang berdeng espiritu, ngunit sa pagkakataong ito ay umiling din ito. Kaya nga nitong subaybayan, pero ang mga clone ni Yusuf Zok at ang tunay niyang katawan ay halos pareho, kaya hindi talaga nito mapag-iba. Kung gayon, problematiko ito. Nang hindi nalalaman kung alin ang tunay niyang katawan, alin ang dapat nating hanapin. Ang Black Erosian Divine Water na ito ay tumulo mula sa walang hanggang kawalan bago pa man naayos ng Heavenly Patching Stone ng Heavenly Daw, sa simula ng paglikha. Kahit na may kakayahan na akong mag-cultivate, natatakot pa rin akong hindi ko kayang matagal na magbabad dito. Kaya naman, kung mayroon siyang mga clone, tiyak na magpapadala siya ng clone sa ibaba, nang hindi isinasapanganib ang kanyang tunay na katawan. Total, napakalaki ng panganib sa ibaba, at posible siyang mamatay, hindi niya lingid sa kaalaman nito ang lohikang ito. Kaya, ang tunay niyang katawan ay nasa harapan, at ang clone ay malamang na namatay sa loob. Kailangang aminin na ang direktang inapo ng pamilyang Goodman mula sa Heavenly Realm ay isang napakagandang tao, may malinaw na pangangatwiran at mabilis na pag-iisip. Tara na, ituloy mo ang paghabol. Desidido niyang piniling huwag pansinin ang clone na pumasok sa Black Sea, at patuloy na hinabol ang Piggeres sa unahan. Kuwit, sa hilaga ng Demon World, mayroong isang domain na kumukonekta rin sa Black Sea at Space-Time. Sa sandaling ito, isang matikas na binata ang tamad na nakaupo sa kawalan, may nakalagay na mesa sa harap niya, isang palayok ng mabangong tsaa, at ilang mga mangkok ng tsaa, habang maingat niyang ninanamnam ang aroma ng tsaa. Ang taong ito ay ang direktang inapo ng pamilya Torres ng 8 dakilang pamilya ng kaharian sa langit, na nagngangalang Abdiel Torres. Ang lalaking ito ay mukhang nasa mga unang bahagi ng kanyang edad 20, gwapo at elegante, na nagpapakita ng hindi may lalarawang pakiramdam ng kalmado at katiwasayan. Hindi lingid sa kaalaman ang pagpapakita ni Martin Hop sa Immortal Realm at ang pagpasok sa domain,
at siya rin ay nakatanggap ng impormasyon. Alam niyang kasalukuyang may hinahabol si Steven Goodman sa Domain Black Sea. Lohikal na mahuli ni Steven Goodman si Martin Hop, na mangangahulugan na maaaring mamonopoliya niya ang Heavenly Patching Stone. Kung gayon, dapat sana ay lumipat din si Abdiel sa domain upang maarang. Mas ligtas sana iyon. Gayunpaman, hindi niya ginawa iyon, sa halip, pinili niyang dahan-daang maghintay sa labas ng domain. Abdiel Torres, hindi ka ba nag-aalala na baka mahuli si Martin Hop ni Steven Goodman? Bigla, isang nakamamanghang figure ang lumitaw mula sa ere sa harap ni Abdiel Torres, kinuha ang kanyang mangkok ng tsaa, at ininom ito ng isang lagok. Ang bagong dating ay isang babae, isang lehitimong anak na babae ng pamilyang Arellano mula sa 8 dakilang pamilya ng Kaharian ng Langit, na nagngangalang Savannah Arellano. Kung mahuli siya, swerte yan ni Steven Goodman, sabi ni Abdiel Torres nang may banayad ng ngiti. Kailangan ding ipaglaban ang kapalaran. Kung hindi ka papasok, hindi ako tatalikod sa gawain, sabi ni Savannah Arellano, at nakapasok na siya sa Domain Black Sea. Nakangiti pa rin si Abdiel Torres at bumulong sa sarili, paano nga ba mapaglalabanan ang kapalaran? Ang nasamsam ay pagkakataon, hindi kapalaran. Si Martin Hop, napakalihim, ngunit isang taong mayaman sa kayamanan. Imposibleng gamitin ang Divine Sense sa Domain Blackwater na iyon, at kahit na may Green Spirit, napakaliit ng tsansa na mahuli ang isang taong may ganitong kapalaran. Tiyak na magiging akin siya. Buong kumpiyansang ipinahayag ni Abdiel Torres. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1229 ang liwanag ng apoy ni Ying, kapatid na Abdiel, nakakapagpahinga ka talaga. Habang bumubulong si Abdiel Torres sa sarili, 3 tao ang sunod-sunod na lumapit sa kanyang mesa at bawat isa ay kumuha ng isang mangkok ng tsaa, at ininom ito ng sabay-sabay. Ang 3 ito ay sina Nolan Burger, isang direktang inapo ng pamilyang Burger, Summer Lotus Sia, isang direktang inapo ng pamilyang Sia, at Dennis Schwartz, isang direktang inapo ng pamilyang Schwartz. Hehe, ngumiti lang ng bahagya si Abdiel Torres at hindi na masyadong nagpaliwanag sa 3. At silang 3, matapos magsimangot, ay direktang sumugod papasok sa domain. Kailangan din nilang magmadali, dahil kung maaabutan ni Steven Goodman, wala na silang mapapala. Ngunit bahagya pa ring ngumiti si Abdiel Torres, hindi man lang nababalisa. Samantala, habang lumilipad sa ibabaw ng madilim na tubig ng domain, sa wakas ay tumigil si Yusuf Zoc. Bagamat wala siyang nakitang sinuman, ang pakiramdam ng panganib ay lalong nararamdaman, na nagdulot sa kanya ng pagkaasiwa, isang pakiramdam na ilang beses lamang nangyari sa loob ng maraming taon, at sa bawat pagkakataon ay muntik na siyang mamatay. At hindi naiiba ang pagkakataong ito, ngunit hindi pa rin niya alam kung saan nagmumula ang panganib. Sandali siyang tumigil para mag-isip, ngunit wala siyang maisip na paliwanag at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Maaaring may kakayahang ilibing ng domain na ito ang kataas-taasang emperador, ngunit para sa kanya, kahit sa ngayon, hindi ito nagdulot ng banta sa kanyang buhay. At habang lumilipad siya ng ilang milya pasulong, bigla siyang nakaramdam ng panginginig sa buong katawan niya, pagkatapos ay nakita niya ang isang babae na lumitaw sa kanyang pangitain. Ang babae, na nakasuot ng simpleng damit at may mahabang buhok, ay may hawak na treasure sword at nakatayong nakangiti ng mabait libu-libong metro ang layo mula sa kanya. Natuklasan ni Yusuf Zoc na hindi niya matukoy ang antas ng paglilinang ng babae at tiyak na ito ay mula sa kaharian ng langit dahil naglalabas ito ng isang banal na aura. Bukod dito, ang mga purple blood beads sa kanyang isipan ay nagsimulang pumitik ng malakas, isang malinaw na senyales ng matinding panganib. Mayroong nakamamatay na aura at intensyon, isa na maaaring magdulot sa kanya ng malubhang panganib, kahit kamatayan. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Savannah Arellano, isang direktang inapo ng pamilyang Arellano. Nauna siyang dumating kaysa sa iba at tuwang-tuwa siya dahil hindi niya inaasahan na hindi pa nakakahabol si Steven Goodman, at siya ang unang humarap dito. Kaya, ang Heavenly Patching Stone ay kanya, at lahat ng kayamanan ng munting nilalang na ito, kasama na ang isang buong mundo na kasama ang buto ng daw nito, ay kanya. Sa totoo lang, pwede mo naman sanang piniling maging mas mababa ang profile mo.
Ang iyong lantaran na pagpatay ay pumukaw sa pagbabantay ng ating kaharian sa langit. Siyempre, kahit pumatay ka pa ng 10,000 tao, kasama na ang mga taong tulad ni Nadja Burger, wala kaming pakialam mula sa Heavenly Realm. Gayunpaman, hindi mo dapat kinuha ang 3 Heavenly Patching Stones. Kaya, ibigay mo sa akin ang mga bato, at baka hindi kita mapatay. Sabi ni Savannah Arellano, habang bahagyang nakangiti. Kahit hindi malakas ang boses niya, nang sumabog ito sa tenga ni Yusuf Zoc, napakalakas ng naging pagkirot ng ulo niya. Ang babaeng ito, ilang beses pa kaya siyang mas malakas kumpara kina Nadja Burger at sa iba pang 36 na anak na lalaki ng Skyrealm. Siguro 100 beses na. Maaari ko bang malaman ang pangalan ng binibini? Pinaikit ni Yusuf Zoc ang kanyang mga mata habang nagsasalita. Kaharian ng langit, Savannah Arellano. Hindi nag-atubiling direktang banggitin ni Savannah ang kanyang pangalan. Hindi siya natakot na baka gumanti sa kanya ang menor de edad na cultivator na ito sa anumang paraan, dahil, sa paningin ng mga Diyos ng Heavenly Realm, ang isang menor de edad na cultivator mula sa lower realm ay walang halaga. Para bang ang isang tao ay naaalala ng may puot ng isang langgam, ano na nga ba iyon? Maaaring magkimkim ng galit ang langgam sa tao at maaaring mang-agat, ngunit isa lamang itong pang-aasar sa tao, na anumang oras ay kayang durugan ang langgam sa pagitan ng kanilang mga daliri. Sa paningin ni Savannah Arellano, ang maliit na magsasakang ito mula sa lower realm na pinagkalooban ng kaunting kayamanan ay kasing halaga ng isang langgam, kung hindi man higit pa. Sige, tatandaan ko ang pangalan. Kung hindi ako mamamatay ngayon, bibisitahin kita sa ibang araw. Whoosh! Nanginginig ang palad ni Yusuf Zoc, at agad na nahulog sa kanyang kamay ang Cosmic Divine Staff. Ano? Likas na espiritual na kayamanan, ang banal na bakal na kosmiko. Nakuha mo ba ang Cosmic Divine Iron? Nagulat si Savannah Arellano, ngunit pagkatapos ay humagalpak siya ng malakas na tawa. Magaling, mukhang hindi naman maliit ang kayamanan mo, akin na ngayon ang Divine Iron, at akin ka na rin. Nako, determinado siyang kumilos at hindi na nag-atubili. Alam niyang maaaring dumating si Steven Goodman at ang iba pa anumang oras, kaya mas mabuti kung mas maaga siyang makakaatake. Ang kanyang palad ay nakaunat mula sa libu-libong milya ang layo, dala ang isang mahinang mapang 8 puwersa. Bago pa man umabot ang palad niya, biglang hindi makagalaw si Yusuf Zoc. Sa katunayan, hindi pa nga sila nagbabanggaan, pero sa pag-unat pa lang ng palad niya, natagpuan niya ang sarili na tuluyang hindi makagalaw. Gusto niyang lumaban, ngunit hindi makagalaw, nakapirmi sa kanyang kinatatayuan. Nanlaki ang mga mata niya sa takot. Anong klaseng Diyos siya, at ano ang antas ng kanyang cultivation? Paano siya naging ganito kalakas? Tumakas. Walang kakayahang lumaban at makagalaw, si Yusuf Zoc, nang makita ang palad na umaabot sa kanyang ulo at muntik ng hawakan ito, ay walang magawang tumakas patungo sa dagat na asul at langit na may ulap. Mabuti na lang at buo pa rin ang kanyang mga iniisip, kung hindi, imposibleng makatakas patungo sa dagat na asul at langit na may ulap. Nang makapasok na siya sa Blue Sea at Cloud Sky, agad siyang tumingin sa labas at narinig ang panunuyang sinabi ni Savannah Arellano, sa tingin mo ba makakatakas ka sa pamamagitan ng pagtakas papunta sa kaharian? Kung gayon ay nagkakamali ka. Ang palad ni Savannah Arellano ay naging isang daliri na marahas na pamitik sa kawalan, na parang binabali ang ulo ng isang tao, pagkatapos ay biglang nabasag ang kawalan na parang basag na salamin, at pagkatapos, pinagmasdan ni Yusuf Zoc ng may pagkadismaya habang ang dalawang daliri ni Savannah Arellano ay kinurot patungo sa kanyang lumiliit na Blue Sea at Cloud Sky. Napakalakas, hindi may lalarawang mas malakas kaysa kina Nadja Burger at sa iba pa, kahit nataglay niya ang Blue Sea at Cloud Sky, mga banal na mahiwagang kayamanan, at ang bakal ng Diyos ng Cosmos, kahit na na-activate niya ang 52 purple blood beads, hindi pa rin siya kayang tapatan ang isang galaw ng taong ito. Naniniwala si Yusuf Zoc na sa isang galaw lang, kayang-kaya siyang tuluyang lipulin ng babaeng ito nang walang anumang pag-aalinlangan. Nang makita niyang malapit na nitong agawin ang Blue Sea at Cloud Sky, hindi niya maaaring panoorin na lang ito nang walang ginagawa. Tutal, ang buhay niya, pati na rin ang buhay ng kanyang asawa, anak, at lahat ng iba pa ay nakasalalay dito. Kung ang Blue Sea at Cloud Sky ay maaagaw, lahat sila ay mamamatay. Pumikit siya sandali,
Pagkatapos ay biglang ibinalik ang kanyang palso, hinawakan ang isang heavenly patchel stone, at sinugod ang malaking patpat ng cosmos, binasag ang kanyang sarili palabas. Bam! Bam! Ang mga purple blood beads ay kuminang ng husto, at sa isang iglap, ang ika-53 bead ay na-activate, ngunit iyon lang. Kasabay nito, tinamaan ng malaking patpat niya sa cosmos ang dalawang daliri ni Savannah Arellano. Hamang! Hamang! Dahil walang mga banal na kasanayan o mga espesyal na kakayahan, tanging lilang ulan lamang ang bumagsak sa loob ng dagat na asul at langit na may ulap. Sa kritikal na sandali, nabigo siya ng mga purple blood beads. Pero mabuti na lang at talagang tumama ang malaking patpat ng cosmos sa dalawang daliri ni Savannah Arellano. Gayunpaman, nangyari ang ikinagulat niya. Ang malaking patpat ng cosmos, na kayang tumagos sa kalangitan at baligtarin ang lahat ng kaharian, ay nabaligtad ng puwersa ng mga daliri ni Savannah Arellano, na parang lumihis sa Tai Chi, at ang lahat ng puwersa nito ay biglang tumalbog, halos lumipad palabas ng kanyang kamay, at ang kanyang katawan ay lumipad sa kalangitan na parang saranggola. Ang liwanag ng alitaptap, nangangahas makipagkumpetensya sa maliwanag na buwan para sa kinang. Nakakatuwa talagang hawak ang malaking patpat ng cosmos sa kamay mo. Humakbang pasulong si Savannah Arellano, patuloy na inaabot ang natamba-tumbang si Yusuf Zoc. Sa sandaling ito, natulala si Yusuf Zoc dahil kahit hawak niya ang malaking patpat ng cosmos, wala siyang kalaban-laban sa dalawang daliri niya. Sa pagkakataong ito, siya ay tunay na naging liwanag ng isang alitaptap, habang siya ay ang maliwanag na buwan, walang kapantay. Alam niyang nahaharap siya sa isa na namang krisis na nagbabanta sa buhay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1230 Panganib pakiramdam ni Yusuf Zoc ay tuluyang napagod. Ang pagtalbog mula sa Blue Sea at Cloud Sky Stick ay nag-iwan sa kanya ng malubhang pinsala, at sa unang pagkakataon, siya ay tunay na natakot, takot na takot. Ang kanyang katawan ay pinagpapawisan ng malamig, dahil ang kanyang kalaban ay masyadong malakas, ganap na wala sa kanyang liga. Ang dalawa ay hindi man lang nasa iisang watershed. Siyempre, sa kritikal na sandaling ito, ang tanging nasa isip niya ay ang pagtakbo, dahil kung hindi siya tatakbo, mamamatay siya, walang makakapagligtas sa kanya. Doppelganger, lumabas ka. Sigaw niya gamit ang Essence Blood, gamit ang Essence Do para baguhin ang Doppelganger. Hindi na nag-abalang bihisan ito, habang walang takot na hinarap ng Doppelganger ang hamon, habang ang kanyang tunay na katawan ay nagmamadaling tumakas. Isang Doppelganger, kawili-wili, pero nakatakda pa ring mamatay. Tila marahan na naglakad si Savannah Arellano, at nang suntukin siya ng Doppelganger ni Yusuf Zoc, itinuro lang niya ang isang daliri, at direktang tumama ito sa kamao ng Doppelganger. Buzz! Bang! 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 Isang napakalakas na puwersa ang dumaloy mula sa kamao sa buong katawan ng Doppelganger, at sa isang iglap, ang Doppelganger ay sumabog at nagpira-piraso. Dapat malaman na ang lakas ng Doppelganger ay kapareho ng sa tunay na katawan, maliban sa kawalan ng purple blood beads at Blue Sea at Cloud Sky Stick, at nagtataglay ng lahat ng parehong banal na kapangyarihan at mga espesyal na kakayahan. At ngayon, hindi na nakayanan ng Doppelganger ang kahit isang tama, dahil itinuturo pa ito sa mga piraso gamit ang isang daliri lang. Tumakas si Yusuf Zoc dahil sa desperasyon, hindi nang ahas na bumalik sa Jade Sea at Cloud Sky, dahil ang pagbabalik ay magiging walang saysay at ilalagay lamang sa panganib ang kanyang pamilya. Gayunpaman, habang tumatakas si Yusuf paatras, dalawang guhit ng liwanag ang lumipad patungo sa kanya. Ang nasa unahan ay isang malaking berdeng langaw, na sinusundan ng isang lalaking nagniningning sa sigla. Hindi nagsalita ang lalaki pagkakita kay Yusuf, agad niya itong hinawakan, inikat ang kamay, at iniabot ang kamay para hawakan ito. Biglang napagtanto ni Yusuf na tila mas makapangyarihan pa pala ang taong ito kaysa kay Savannah Arellano. Steven Goodman, akin siya. Hindi hinayaan ni Savannah Arellano na mahuli ni Steven Goodman si Yusuf, kaya bigla niyang kinagat ang dulo ng kanyang dila at, sa sobrang bilis, ay ibinaling din ang kanyang kamay para mabangga ang kamay ni Goodman. Natagpuan ni Yusuf ang kanyang sarili sa gitna ng dalawang kamay na nagbabanggaan. Kapag nagkita sila, maiipit siya sa pancake sa pagitan nila.
Natakot at kinilabutan siya, ngunit sa sandaling iyon ay hindi pangkaraniwang kalmado ang kanyang pakiramdam, sa harap ng dalawang tila walang talo na kamay, at ng dalawang walang talo na Diyos, ang tanging magagawa niya ay ang maghanap ng kanlungan sa dagat jade at langit ng ulap, dahil kung hindi, mamamatay lamang siya. Whoosh! Nang magbangga na sana ang dalawang kamay, nakatakas siya papasok dito, at kasabay nito, nakarinig siya ng malakas na pagsabog sa labas. Pagpasok pa lang niya sa Jade Sea at Cloud Sky, agad siyang naghubad, nagpatulong ng mas maraming Essence Do at Essence Blood, mabilis na nag-conjure ng isa pang doppelganger, bago naglagay ng damit dito. Pagkabihis pa lang ng doppelganger, kumari pa na ito palabas ng Jade Sea at Cloud Sky. Layunin niyang lumikha ng kalituhan gamit ang pekeng huwad na iyon, umaasang makakaiwas sa mapanlinlang na mga mata ng Dharma ng dalawang makapangyarihang nilalang. Buzz! Pagkalabas pa lang ng doppelganger mula sa Jade Sea at Cloud Sky, dalawang daliri ang lumitaw mula sa noo nito, na sinundan ng isa pang pagsabog ng mawasak ang doppelganger. Isa na namang doppelganger, ang tunay na katawan ay nasa loob pa rin. Buksan mo to para sa akin. Paulit-ulit na itinuro ni Savannah Arellano gamit ang kanyang mga daliri, habang si Steven Goodman ay tumigil sa pagsalungat sa kanya at sa halip ay direktang humahampas sa mga patong-patong ng kalawakan, hinahanap ang lokasyon ng Jade Sea at Cloud Sky. Biglang nawalan ng pag-asa si Yusuf Zoc, nang mapagtanto niyang malinaw na imposibleng dayin ang mga Diyos. Doppelganger, lumabas ka ulit. Nagkikiskisan ang mga ngipin, at isa pang doppelganger ang sumugod, at sumunod din ang tunay niyang katawan, parehong hubad. Nang lumitaw ang dalawang hubad na figure, sandaling nagulat sina Steven Goodman at Savannah Arellano, at sa pagkakataong ito, hindi gumalaw ang magkaparehong figure o ang tunay na katawan upang salubungin sila, sa halip ay bumagsak sila, na naglalayong tumalon sa madilim na dagat. Hindi pa tayo huli. Biglang dumating sina Nolan Burger at Lawrence Watts, at mula sa malayo, bawat isa sa kanila ay nagpalitan ng kamay, ang isa ay humahawak sa doppelganger, ang isa naman ay sa totoong katawan. Tumigil ang oras, sigaw ni Yusuf Zoc, nagngalit ang mga ngipin, habang biglang tumigil ang oras. Siyempre, isang bahagi lamang ito ng isang sandali, 1,000 ng isang sandali para maging eksakto, hindi man lang bumagal ang palad ng kalaban. Siyempre, kung titingnang mabuti, medyo bumagal ito ng kaunti, pero maayos na naikonekta ng kalaban ang mga galaw, kaya hindi ito mukhang mabagal. Sinamantala ni Yusuf Zoc ang pagkakataon, at nang bumagal ang palad ng kalaban sa maliit na bahaging iyon, parehong tumalon ang kanyang clone at ang kanyang katawan sa madilim na dagat. Boom! 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 Sabay-sabay ding sumingit sina Lawrence Watts, Savannah Arellano, Steven Goodman, at Nolan Burger. Maaari silang manatili roon ng kahit ilang oras, hindi sila maaapektuhan ng madilim na tubig sa maikling panahon. Muling nawalan ng pag-asa si Yusuf Zoc, ang mga humahabol sa kanya ay dumikit sa kanya na parang mga parasito, hindi sila masisiyahan hanggat hindi nila siya napapapatay at nakukunan ng lahat sa kanya. Pero paano siya makakatakas? Ang huling Heavenly Patching Stone, narito na. Habang tumatakas sa madilim na tubig, inilabas ni Yusuf Zoc ang huling natitirang Sky Repairing Stone, at sa ilalim ng mabilis na pagkislap ng Purple Blood Beads, isa pang bato ang nabuo, na ginagawa itong 54 sa kabuuan. Ayan na. Isang mensahe ang lumitaw sa kanyang kaluluwa, impormasyon tungkol sa isang bagong superpower o isang bagong banal na kapangyarihan. Mabilis niyang binasa, at ang pangalan ng bagong banal na kapangyarihan ay, hindi ka pani-paniwalang, Law Art, na tinatawag na, Dark Rule. Madilim na panuntunan. Nayanig ng husto si Yusuf Zoc at agad niya itong sinimulang maunawaan at maunawaan ng mabilis. Baka makatakas ako sa kapahamakang ito. Nang matapos niyang maunawaan ang Dark Rule, isang kislap ng liwanag ang biglang lumitaw sa kaibuturan ng kanyang isipan. Boom! Sa kabilang direksyon, ang kanyang clone ay natagpuan at napatay ni Dennis Schwartz sa isang dampi lamang, at natunaw sa isang ulap ng dugo. Clone yan, peke. Nag-iba ng direksyon si Dennis Schwartz at nagpatuloy sa paghabol sa totoong katawan. Hindi nakikita, madilim na panuntunan. Habang papalapit sa kanya ang 4 na magagaling na eksperto, agad siyang naging hindi nakikita, at ang bagong natanggap na madilim na panuntunan ay lumitaw.
Kayang gawing walang katapusang kadiliman ng Dark Rule ang nakapalibot na kapaligiran, kung saan hindi makikita ng isang tao ang sarili niyang mga kamay, at sa kadilimang ito, si Yusuf mismo ay maaaring sumanib dito. Nakikita niya ang iba sa dilim, ngunit hindi nila siya makita, at kayang bawasan ng Dark Rule ang pananaw ng kanyang mga kaaway, selyuhan ang kanilang banal na pananaw, at posibleng lituhin pa ang kanilang mga isipan. Hindi niya inasahang saktan ang 4 na magagaling na ekspertong ito, sapat na ang gawin siyang hindi nila nakikita. Pagkalabas niya ng Dark Rule, 3 pang tao ang pumasok sa Dark Waters. Ang 3 ito ay sina Nolan Burger, Savannah Arellano, at Dennis Schwartz. Bagamat isang hakbang ang layo nila, buti na lang at hindi papatay si Yusuf Zoc. Alam niya si Dark Rule, at naging kaysa ng madilim na tubig, nawala ko na ang bakas niya. Biglang tumigil si Savannah Arellano, huminto rin si Nolan Burger, huminto rin si Lawrence Watts, at maging ang berdeng espiritu ay tumigil, umuugong at umiikot ng biglaan. Kasabay nito, nawala sa paningin nilang lahat si Yusuf Zoc. Ang kanyang presensya, ang lahat sa kanya ay naglaho. Madilim na panuntunan, di ba? Hehe, susubukan ng batang Panginoong ito na labagin ang kanyang madilim na panuntunan. Narinig ang boses ni Nolan Burger mula sa malayo nang dumating siya, at may bahagyang ngiti, ipinahayag niya, panuntunan ng liwanag, tanglawan ang mundo. Biz, biz, biz. Ang panuntunan ng liwanag ay ang direktang katumbas ng panuntunan ng madilim, at sa paglitaw ng liwanag, ang panuntunan ng madilim ni Yusuf Zoc ay tunay ngang nasira. Kasabay nito, nagsimulang umugang ang berdeng espiritu at sumugod patungo sa hindi pa rin nakikitang si Yusuf Zoc. Sa sobrang takot ni Yusuf Zoc, muntik nang lumipad ang kaluluwa niya, sus Mariosep, kahit si Dark Rule ay hindi gumana. Maaari kaya ngayon, ang buhay ko ay nakatakdang magtapos dito. Nawalan ng pag-asa si Yusuf Zoc.